Matapos lumubog ang sinasakyan naming cruise ship, napilitan akong mamuhay sa isang desyertong isla kasama ang 18 napakagagandang babae. Sino ba naman ang mag-aakala na dahil lang sa sinabi ng matalik na kaibigan ng isang sikat na aktres na baka raw may masama akong balak sa kanila, ay agad-agad na akong pinalayas ng mga marteng babaeng ito sa kampo. Pero nang silang lahat ay makagat ng mga makamandag na insekto sa gitna ng malakas na bagyo at magmakaawad dahil sa sobrang sakit, ako naman ay masarap na kumakain ng hotpot at kumakanta sa loob ng isang kuweba. At ang lahat ng mga taong ito na dati ay pinandidirihan ako, ngayon ay nakaluhod na sa harapan ko, kaawa-awang nagmamakaawa na bigyan ko sila kahit kaunting pagkain. Sa mga oras na iyon, nakapungko ako sa tabi ng dalampasigan at naglilinis ng isang isdang napadpad sa pampang. Nang bigla kong marinig ang sigaw ni Su Weiwei, iminumungkahi ko na palayasin na natin si Lin Feng sa kampo. Taas ang kamay ng mga sang-ayon na paalisin siya. 18 tayong mga babae rito, tapos siya lang ang kaisa-isang lalaking kasama natin. Sino ang makakapagsabi na wala siyang gagawing masama sa atin kapag tulog na tayo sa gabi? Pagkasabi niya nito, baka sagad sa mukha ng maraming babae ang matinding takot. Desyertong isla, walang malalapitan o mahihingan ng tulong. Isang lalaki, 18 babae. Sa ilang salita lang niya, dinala na niya agad ang isip ng lahat sa pinakamasamang posibleng mangyari. At tama nga ang hinala ko, sa 18 tao, 17 ang sumang-ayon. Isa lang ang hindi nagtaas ng kamay. Mayabang na lumingon sa akin si Su Weiwei, ang pasya ng nakararami ang masusunod. Lin Feng, pwede ka nang umalis. Pinagpaigan ko ang mga kaliskis ng isda sa mga. Yumuko ako para pulutin ang nalinis na isdang iyon. Sige, dahil hindi niyo naman ako gusto rito, aalis na ako. Magsasalita na sana ng masakit si Su Weiwei, pero may nauna na sa kanyang magsalita. Tumayo si Chinlan at lumapit sa harapan ko. Teka lang, binata, huwag ka nang magpadala sa galit mo. May punto rin naman ang mga inaalala nila. Bibigyan kita ng mas maayos na solusyon. Sa umaga, pumunta ka rito. Sama-sama tayong magtatrabaho at maghahati ng pagkain. Tapos sa gabi, doon ka matutulog sa kabilang banda ng batong iyan. Ano, ayos ba? Tiningnan ko lang ang hawak kong isda, at napatawa ko sa sobrang inis. Teacher Chin, ang ganda naman pakinggan ng sinabi mo. Pero kung iintindihin ng mabuti, iisa lang ang ibig sabihin niyan, kailangan nyo ng libreng aso. Magtatrabaho sa umaga, tapos itatali sa gabi. Pagkasabi ko nito, tinalikuran ko agad sila at naglakad papasok sa makapal na gubat. Hanggang sa tuluyan ng naglaho ang anino ko sa mga puno, saka lang pumalakpak si Su Weiwei at ngumiti ng nakakaloko. Mabuti naman at umalis na siya, tahimik na tayo. Bukas, tayo na lang ang maghahanap ng sarili nating pagkain. Pero walang kumibo para sagutin siya. Lumapit si Chinlan sa tabi ni Chen Yao at pabulong na nagsalita. Chen Yao, naisip mo ba? Umalis na siya, kukuha ng panggatong, gagawa ng masisilungan, maghahanap ng pagkain, at magbabantay sa gabi. Sino sa inyo ang gagawa ng mga yan? Aasa lang ba kayo sa 10 pares ng mga kamay ninyo na ni minsan ay hindi pa nakaranas ng hirap? Bahagyang napakunot ang noo ni Chen Yao. Halatang hindi niya talaga naisip ang bagay na iyon. Sumingit naman si Su Weiwei at nakisali sa usapan. Teacher Chin, 10 tao kaya tayo rito. Anong trabaho ba ang hindi natin kayang gawin? Tsaka, ang pagpapaalis sa lalaking iyon na banta sa kaligtasan natin ay mas nakakabuti kaysa nakakasama. Tiningnan lang siya ni Chinlan at hindi na nagabalang magpaliwanag pa. Samantala, sa kabilang banda, pagkaalis ko, binitbit ko ang isda at nagpunta sa isang mataas na lugar. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko pa rin ang dalampasigan kung nasaan ang mga babaeng iyon. Kitang-kita rin ang karagatan sa harapan. Kakaiba ko lang ng isda at kauupo sa isang bato para huminga ng malalim, Bigla na lang umugang ang utak ko tapos may lumitaw na mga asol at malinaw na salita sa paningin ko. Ina-activate na ang Deserted Island Survival System, kumpirmado na ang host. Unang feature, identification ng lahat ng bagay, lahat ng makikita ng mata mo, malalaman mo ang mga katangian at gamit. Pangalawang feature, encyclopedia database, pwede kang mag-download ng kaalaman diretso sa utak mo. Kasama rito ang pagtatayo, pagtatanim, pagtutunaw ng bakal, at lahat ng gusto mong malaman. Pangatlong feature, daily sign-in para sa pagpapalakas ng katawan. Pwede mong palakasin ang katawan mo araw-araw. At bibigyan ka agad ng maximum na panlaban sa lason. Agad kong tiningnan ng mga tuyong dahon sa lapag, may lumitaw na asol na text. Tuyong dahon ng palm, nakakapawi ng init ng katawan, pampaihi, at nakakawala ng pamamaga. Panlaban din sa bakterya at impeksyon. Grabe, hindi ko mapigilan yung bilis ng tibok ng puso ko. Mabilis kong nilinggan ang paligid ko. Mga bato lumot balat ng puno lupa. Nakalutang sa taas nila ang lahat ng impormasyon, parang mga tags. Nakatayo ako sa gilid ng isang hukay. Rinig ko mula sa malayo ang tawanan ng mga babae sa beach. Napangiti na lang ako. Nasa kapirasong isla na nga lang tayo. Feeling nyo ba talaga top tier pa rin kayo? Dumilim na ang paligid. Umihip ang malamig at maalat na hangin mula sa dagat. Nakaupo ang 18 babae sa paligid ng maliit na apoy na pilit nilang ginawang campfire. Umaaninag ang mukha nila sa patay sindang liwanag ng apoy. Nakakalat sa tabi ng apoy ang ilang balot ng tinapay at maliliit na cake. Pinunit ni Chen Yao ang isang balot ng cream bread. At pati yung mga mumo sa loob, pinagpaigan niya papunta sa bibig niya. Ganon din ang ginawa ng iba.
Lalo pang lumamig, nanunot hanggang buto ang bawat ihip ng hangin. Halos mamatay-matay na ang apoy. May ilang nakayakap na sa tuhod nila at nakasubsob. Biglang napatawa si Su Weiwei. Ano sa tingin niyo ang hitsura ng Linfeng na yun ngayon? Nakapulot nga siya ng isda, ano naman? Makakagawa ba siya ng apoy? Sigurado ako, nanginginig na parang aso yun sa lamig ngayon, nakasiksik sa isang tabi habang umunguya ng hilaw na isda. Pinaikot niya ang Zeppo na lighter sa kanyang mga daliri, at sumayaw ng kaunti ang apoy. Wala pa ring sumasagot sa kanya, habang ang supermodel na si Linya ay nakayakap lang sa kanyang mahahabang binti. Malungkot niyang sinabi, gusto ko nang kumain. Gusto kong matulog sa malaki kong kama, gusto kong maligo ng mainit na tubig. Pagkasabi nito ay naging garaldal na ang boses niya, at ang pagiyak na ito ay tila nakakahawa. Namula rin ang mga mata ng ilang kasamahan niya. Teka, tingnan niyo doon, bilis. Sinundan ng lahat ng tingin kung saan nanggaling ang boses. Sa ibabaw ng madilim at masukal na gubat, nakakagulat na may isang sumasayaw na mainit at dilaw na liwanag. Nagsitayuan ng lahat at tumano sa direksyong iyon. May iba pa bang nakaligtas? Kung may tao, baka maligtas tayo. Puntahan natin at tingnan. Pagkasabi nito, napayuko ang lahat at tumingin sa madilim at masukal na gubat sa ilalim ng liwanag ng apoy. Kapag umaga, puro puno lang ang makikita, pero ngayong gabi, isa na itong nakakakilabot na kadiliman. Paminsan-minsan ay may naririnig na nakakakilabot na huni ng mga insekto at ibon, kaya't biglang nawala ang tapang na naipon nila kanina. Natatakot akong pumasok, baka may mga ahas dyan sa loob. Tsaka ang dilim-dilim, paano kung may mahulog o madapa? Pwede bang bukas na lang ng umaga tayo pumunta? Tiningnan ni Chinlan ang reaksyon ng mga kasama niya. Muli siyang tumingala para tingnan ang kumukutitap na liwanag sa di kalayuan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at napakagatlabi. Lumapit siya sa kanilang siga, yumuko, at humugot ng isang makapal na sandang umaapoy pa para gawing sulo. Ako na ang titingin. Kung may tao roon, baka sakaling may pagkain din sila. Kung sinong gustong sumama, Tara, walang sapilitan. Si Shen Xiaotang ang unang tumalon at lumapit sa tabi ni Chinlan. Sasama ako, tapos lumingon siya at kumaway sa lahat. Tara na, Tara na. Kung sama-sama tayo, hindi tayo matatakot. Halos lahat ay sumunod at nagsitayuan. Napairap na lang si Su Weiwei. Pero dahil aalis na ang karamihan, ayaw naman niyang maiwang mag-isa. Napa-TSK na lang siya at sumunod sa likuran. Kaya ang 18 babae, bitbit ang isang simpleng sulo, ay hirap na naglakad papasok sa masukal na gubat. Unti-unting nagbago ang nilalakaran nila, mula sa buhangin ay naging basang lupa, tapos ay naging paahon na puro tuyong dahon. Habang lumalayo, unti-unting nawawala ang lamig. Naharangan kasi ng mga puno ang karamihan sa hangin mula sa dagat. Palapit na ng palapit ang liwanag ng apoy. Tapos, may amoy na nilipad sa direksyon nila. May huminto at pilit na inamoy ang hangin. Naamoy rin ito ng lahat. Amoy ito ng taba ng inihaw na karne na sunog-sunog ng konti, na may halong amoy ng maanghang na wild spices. Sumama ito sa ihip ng hangin papasok sa mga ilong nila, at halos sabay-sabay na kumulo ang mga tiyan ng lahat. Amoy inihaw na karne, may apoy, at may karne. May pampalasa pa nga yata, putik. Amoy isda ba to? Hindi lang isda, may amoy rin ng kabute. Mahaba ang naging paggulo ng tiyan ni Shen Xiaotang. Napahawak siya sa tiyan niya habang nakangiwi ang mukha. Ang bango, gutom na ko. Walang sinabi si Chen Yao, pero halatang binilisan niya ang paglalakad. Samantala sa kabilang banda, nakaupo ako sa parteng hukay ng kampo ko. Sa harap ko ay may mainit at malakas na apoy, na protektado sa hangin ng 3 batong pader. Kulong na kulong ang init sa pwestong ito, kaya napakasarap sa pakiramdam. Sobrang layo nito kung ikukumpara sa apoy nila sa dalampasigan na halos mamatay-matay na sa lakas ng hangin. Direktang itinanim ng System Encyclopedia Database sa utak ko ang perpektong paraan sa paggawa ng bow drill. Kahit na medyo naninibago pa sa unang subok, inabot lang ng mahigit 10 minuto para magawa ito. Sa ibabaw ng apoy, may 2 sanga na hugis letrang Y na nakasuporta sa isang pinatalas na kahoy. Nakatusok dito ang isang buong isda na nalinis na. Medyo tostado na rin ang balat nito. Bumubuka palabas ang mga gilid ng pumutok na balat, kaya lumitaw ang maputi, malambot, at siksik na laman ng isda sa loob. Sumisitsit ang mantikang tumutulo sa apoy. Dinurog ko sa kamay ko ang ilang dahon at ibinidbid ito sa isda. Bago magdilim, nag-ikot-ikot ako malapit sa kampo. Napansin ko ang isang maliit at ordinaryong palumpong sa lupa. Biglang lumitaw ang isang asul na markaligaw na dahon. Maanghang pwedeng ipalit sa paminta. Maganda itong pampabango at pampatanggal lanza. Napatingin din ako sa ilang gininto ang kabute sa may ugat ng tabanjing puno sa tabi. Kabuteng chanterelle, malambot kainin at siksik sa protina. Magandang ihawin o ilaga. Pinitas ko na ang mga gininto ang kabuteng iyon. Tinusok ko sa isang maliit na patpat at dahan-dahang inihaw sa tabi ng apoy, medyo sunog-sunog na ang mga gilid nito. Amoy na amoy ang sarap ng kabute. Pagkabidbid ko ng dinurog na dahon sa isda, sumabog agad ang maanghang nitong amoy, humalo pa sa linamnam ng inihaw na isda. Napalunok na lang ako sa takam, bago ko ito binaliktad. Luto na yung bandang tiyan. Ginintuan at malutong tusukin mo lang ng patpat, bumubo ka na. Tumutulo-tulo pa ang katas nito. Ang isdang ito ay nasa 1.5 kilo siguro ang bigat. Sapat na para mabusog ako ng husto ngayong gabi. Kinuha ko muna yung inihaw na kabute. Hinaypan-hipan ko muna, tapos kumagat ako. Malutong yung labas, tapos parang tokwa sa lambot yung loob.
Puno ng lasa ng kabute ang bibig ko. Napasinghap ako sa sarap at samandal sa maligamgam na bato. Kumakain ng inihaw na kabute habang hinihintay maluto yung isda, ang sarap ng buhay. Wala akong kamalay-malay na yung 18 babaeng nagpal-iyes sa akin ay sinusundan pala ngayon ng liwanag ng apoy at amoy ng pagkain, at hirap na naglalakad palapit dito. Nguya-nguya ko pa yung malambot na kabute na linamnam sa bawat kagat. Nang bigla na lang may narinig akong kaluskos mula sa mga palumpong sa gilid ko. Natigilan ako at agad nilunok ang pagkain sa bibig ko, biglang naging alisto. Ang daming mababangis na hayop at makamandag na insekto sa islang ito, baka naakit sila sa amoy ng inihaw na isda. Mabilis na kinapanan ng kamay ko ang panan ko, at mahigpit na hinawakan ng batong kasing laki ng kamao na inihanda ko pa kaninang hapon. Nanigas ang mga kalamnan ng kanang braso ko habang nakatitig ng maigi sa pinanggagalingan ng tunog oras na may sumunggab na hayop. Siguradong ibabato ko agad sa kanya itong hawak ko. Tapos nakita ko na lang na hinawi ng isang maputi at malambot na kamay ang mga dahon sa palumpong. Kasunod nito isang bilugan at mukhang bata na may baby fat ang sumilip mula sa likod ng mga dahon. Walang iba kundi si Shen Xiaotang. Magulo ang buhok niya at may ilang hibla sa noo na damaikit na sa mukha niya dahil sa pawis. Nanlaki ang mga mata niyang signature look niya at do. Nakapwesto pa rin ang kamay ni Shen Xiaotang sa paghawi ng mga sanga, at bigla siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Halatang hindi niya inaasahan na ako ang makakaharap niya rito. At lalo nilang hindi inaasahan na nakahanda na ang sandata ko sa tindig kong iyon, malinaw na nag-iingat ako sa kanila na parang mga mababangis na hayop. Mula sa dilim sa likuran niya, may narinig na isa pang boses, Xiaotang. Bakit hindi ka na naglakad? Hindi pa man siya natatapos magsalita. Lumitaw din ang figure ni Chinlan mula sa anino, yung hawak niyang sanga na ginawa niyang sulo ay kanina pa namatay. Kalahati na lang ang natira at ginagawa na lang tungkod. Agad niyang nakita na nakaupo ako sa tabi ng apoy, buo at walang gallows. Biglang napahinto ang mga paa niya, kitang-kita ang matinding pagkagulat sa mukha niya. Saka ko lang na-realize, hinanap pala ako ng mga babaeng ito. Pero hindi ako nagpakampante, habang tinitingnan ko silang isa-isang lumalabas mula sa mga puno. Mas hinigpitan ko pa ang hawak ko sa bato. Mahirap basahin ang ugali ng tao sa isang desyertong isla. Pinalayas nila ako kaninang araw, kaya malay ko ba kung anong gagawin nila sa akin ngayong gabi para lang maaga ang apoy at pagkain ko. Nakisiksik din papunta sa unahan si Su Weiwei. Nang mamukhaan niya kung sino ang nasa tabi ng apoy, hindi niya napigil ang tumili sa gulat. Ba't andito ka? Nilampasan ako ng tingin ni Su Weiwei. At napako sa lumalagablab na apoy, pati na rin sa gintong inihaw na isda at kabute. Kitang-kita kung paano mabilis na sumimangot ang mukha niya. Kasi kanina lang, ang yabang-yabang niyang sinasabi doon sa dalampasigan na siguradong nanginginig na daw ako sa ginaw na parang aso. Ngayon, ang asong tinutukoy niya ay hindi lang may sariling apoy at sarap na sarap sa inihaw, chill pa akong nagbudbad ng mga dahon para gawing pampalasa. Samantalang silang 18 mataas na uring mga babae, ilang kagat lang ng murang tinapay ang nakain at nanginginig pa sa lamig ng hangin sa dagat. Mas masakit pa yata sa sampal yung naramdaman niya. Napangisi na lang ako nang makita ko ang nakakatawang reaksyon sa mukha ni Su Weiwei. Oh, bakit? Naligaw kayo? Doon yung dalampasigan niyo oh, baka mali kayo ng pinuntahan. Pagkaamoy ni Su Weiwei sa nakakagutom na bango ng inihaw na isda, hindi niya napigil ang mapalunok ng malalim. Sobrang napahiya siya, kaya biglang namula ang mukha niya mula leeg hanggang tenga. Tapos sa pagkakataon pang iyon, sadyang traidor ang sikmura niya kaya tumunog ito ng malakas. Rinig na rinig iyon dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Kinagat niya ang ibabang labi niya para piliting itago ang pagkapahiya. Lin Feng, ginaw na ginaw kami at gutom na gutom, tapos ang hirap pang hanapin itong pwesto mo. Tapos ikaw, sinusolo mo lang dyan yung pagkain. Ang makasarili mo naman. Ang nakakatawa pa, may ilang babae sa grupo na tumango-tango pa bilang pagsang-ayon, at nakatingin sa akin na parang ako pa ang may kasalanan. Muntik na akong matawa sa sobrang asar. Makasarili. Kung pinalayas niyo ako sa kampo kaninang umaga, naisip niyo ba kung mabubuhay pa ako o mamatay na? Mariin kong hinawakan ng bato habang mas tumataas ang boses ko sa galit. Noong mga oras na iyon, bakit hindi niyo inisip kung makasarili ba kayo? Tapos ngayon ang kapal ng mukha niyong pumunta rito para manumbat. Namula ng husto sa galit at hiya si Su Weiwei. Dinuro niya ako habang nanginginig sa inis, pero wala man lang siyang mabitawang salita. Nang makita ito ni Chinlan, napilitan na lang siyang humakbang paarap para magsalita. Lin Feng, hindi kami pumunta rito para makipag-away. Ang totoo niyan, giniginaw at gutom na ang lahat. Yung pagkain mo pwede bang bahaginan mo naman kahit paano ang lahat? Pagkasabi niyon, halos mag-init ang mukha ni Chinlan sa matinding hiya. Hindi man lang siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Napangisi na lang ako dahil sa inis saka ko tinitigan ng diretso sa mata si Chinlan. Teacher Chin, medyo makakalimutin po kasi ako pwede niyo ba akong paalalahanan? Kaninang umaga, sino ba yung ginawa akong alipin at nagpakakuba sa trabaho? Tapos ngayong gabi, bigla na lang akong pinalayas para sa labas matulog. Umigkas ang mga labi ni Chinlan. Namutla siya at hindi na makasagot sa sobrang hiya. Sa loob ng mahigit 30 taon ng buhay niya, lahat na yata ng gulo at isyu sa showbiz na pagdaanan na niya. Pero sinong mag-aakala na dito pa mismo sa desyertong islang ito siya ipapahiya ng ganito ng isang bata? Kaso totoo naman kasi lahat ng sinabi ko.
Wala man lang siyang mahanap na pwedeng ay dahilan o isagot. Wala akong balak palampasin sila kaya nilinggan ko ulit si Su Weiwei. At sino rin yung nagsabi na delikado daw akong kasama. Kinumbinsi kayong lahat na bumoto para palayasin ako. Natigilan si Su Weiwei pero pinilit pa ring mga tuwiran. Para naman sa kaligtasan ng lahat yun eh. Okay. Para sa kaligtasan pala ha. Pagkasabi ko noon, isinubo ko ang huling inihaw na kabute mula sa stick. Tapos ay padabog kong binato yung stick sa apoy. Lumagat pa katumunog ang mga tuyong sanga na nilalamon ng apoy. Pagkalunok ko, saka ako nagangat ng tingin. At tiningnan ng mga babaeng nasa harap ko na ang dudungis ng mga damit at mukhang pagod na pagod. Noong nagtaas kayo ng kamay, pinalayas niyo akong panganib, daw sa inyo tapos ngayon, babalik kayo sa panganib na to para mamalamos ng pagkain. Ano, nakadepende ba ang pagiging panganib ko kung kailan kayo gutom? Pagkasabi ko nito hindi lang si Chinlan. Pati na rin ang ilang babaeng kanina lang ay masama ang tingin sa akin, napayuko na rin. Umiwas sila ng tingin. Ang sitwasyon nilang nagkukumpulan para magpainit malapit sa apoy sa dalampasigan habang may kaunting tinapay. Kumpara sa lalaking nasa harap nila na pinalayas nila, pero nakapagpatayo ng sariling mainit na kampo at ngayon ay nag-iihaw ng isda. Ay isang napakalupit na paghahambing. Tinitigan ni Shen Xiaotang ang tumutulo at kumukulong mantika ng inihaw na isda sa kamay ko. At tiningnan din ang ligtas at mainit na kuwebang ito. Biglang umikot ang mga mata niya na parang may naisip. Bigla siyang patalon na humakbang palapit sa akin. Tumingala siya gamit ang napakamaamong mukha niyang nakapanlilin lang. Sabay ngiti ng sobrang tamis at nagsalita sa malambing at nagpapakyut na boses. Kuya Linfang, pasensya na, mali kami sa ginawa namin kanina. Humingi ako ng tawad sa iyo, kumurap-kurap ang malalaki niyang mata, sobrang pabebe ng boses niya. Ano kasi pwede bang makahingi ng konting pagkain? Sobrang gutom na kasi ako mula kaninang hapon, isang maliit na tinapay lang ang nakain ko. Bigla ring sumili ang isang malapad ng ngiti sa mukha ko, na parang naawa talaga ako sa kanya. Nagliwanag ang mga mata ni Shen Xiaotang, akala niya ay gumana ang plano niya. Pero akmang lalapit pa sana siya ng kaunti. Pinanatili ko ang ngiting yun at malinaw na sinabi ang dalawang salita, lumayas ka. Natigilan ang ngiti sa mukha ni Shen Xiaotang. Kumurap siya, inisip na baka mali lang siya ng rinig. O baka nagbibiro lang ako. Kaya binawi ko ang ngiti ko. Pinalitan nito ng hindi maitagong pandidiri at inis. Lumayas ka sa paningin ko. Anong drama yan, magpapakyut ka sa harap ko. Nakakabusog ba yung pagiging cute mo, o mapapainit ka niya ngayong gabi? Pagkarinig niya nito, napakagatlabi ng madiin si Shen Xiaotang, at bahagyang nanginag ang mga balikat niya. Tumingala siya habang unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, pero nagmatigas siyang kinagat ang ibabang labi para hindi ito pamatak. Pero wala akong pakialam sa drama niya. Ibinaling ko lang ang tingin ko para asikasuhin ang inihaw na isda sa ihawan. Nang makita niyang wala siyang makukuhang awa mula sa akin, napasinghot na lang ng malakas si Shen Xiaotang. Nakasimangot siyang yumuko, umikot, at tahimik na bumalik sa mga kasamahan niya. Hindi namin hihingin ng libre ang pagkain mo, papalitan namin ng gamit. Isang seryosong boses ang biglang umalingaw mula sa grupo nila. Si Chen Yao ang nagsalita. Humiwalay siya ng isang hakbang sa karamihan. Tumama ang liwanag ng apoy sa kanyang perpekto at napakagandang mukha. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Napataas naman ako ng kilay. Mga patay gutom na nga kayong namamalamog sa harap ko ano pa bang ipapalit nyo? Hindi nagmadaling sumagot si Chen Yao. Inabot niya ang likod ng leeg niya at kinalag ang kwintas na suot niya. Custom made to. Nasa 1,300,000 ang halaga nito. Ibigay mo sa amin ang kalahati ng isdang yan, at hati tayo sa mga pagkain sa susunod na mga araw. Sa iyo na ang kwintas na to. Nang sabihin niya to, wala ang kayabangan na tulad ng kay Su Weiwei. At hindi rin siya nagmamakaawa gaya ni Shen Xiaotang. Mahinahon lang ang tono niya, na parang nasa gitna talaga siya ng isang seryosong negosasyon. Napatulala ako ng isang segundo. Napabuka ang bibig ko at napasara ulit. Halos matamim ako sa sobrang kalokohan at kabaliwan ng alok niya. Hindi ko na nga alam kung paano siya babarahin. Pero si Su Weiwei ang unang nag-react. Ate Yao, nabaliw ka na ba? Paborito mo kaya yung kwintas na yan? Ipapalit mo lang sa basurang isda niya. Lugi tayo dyan. Umiling si Chen Yao. Hindi ito tungkol sa halaga, kundi tungkol sa sinseridad. Kailangan natin ng pagkain, kaya kailangan din nating magbigay ng katumbas nito. Agad na nagkagulo at nag-ingay ang mga tao. Hindi naman yata kailangan ganyan kamahal ang ibayad natin. Wala ba kayong mas murang alahas dyan? May bracelet ako dito na higit 200,000 ang halaga. Sobra-sobra na yung 200,000. Para sa kaunting pagkain lang, nakatayo ako sa tabi ng apoy. Pinapakinggan itong mga taong seryosong nagtatalo kung aling kwintas o bracelet ang ipapalit sa pagkain ko. Iniisip talaga nila na ang mga bato at bakal na to, dito sa islang walang kabuhay-buhay, ay nagkakahalaga pa rin ng higit 1,000,000. Bumaba ang kanang kamay ko na kanina pa nakahawak sa isang bato. Tapos na ba kayong mag-usap? Lumingon sa akin si Chen Yao. Nakataas pa rin ang kwintas sa kamay niya, hinihintay ang sagot ko. Kung tapos na kayo, umalis na kayo. Huwag niyo nang istorbohin ang pagkain ko. Tiningnan ko ang kwintas sa palad niya at napabuntong hininga. Tatanungin kita, nakakain ba yung basurang yan? Naiinom ba yan bilang tubig? Makakatulong ba yan para makapagsibak ng kahoy, maghiwa ng karne, o magtanggal ng kaliskis ng isda? Nagsalubong ang mga kilay ni Chen Yao.
Pinagpaigan ko ang alikabok sa mga kamay ko. Dito sa islang ito, ang halaga ng kwintas mo ay mas mababa pa sa isang kinalawang na kutsilyo. Ang kutsilyo kahit papaano ay nakakaputol ng lubid, nakakapantay ng patpat, at nakakahiwa ng huli. Yang sayo, anong gagawin ko dyan? Isusuot ko sa leeg ko at sasali ako sa beauty pageant sa gitna ng gubat. Tinuro ko ang nakasalang na inihaw na isda ko. Dito, ang pagkain ay buhay. Ito ang garantiya para mabuhay. Kahit kalahating isda, hindi ko ipagpapalit dyan. Tapos gusto mo pa ibigay ko ang kalahati ng pagkain ko araw-araw. Napailing na lang ako. Tiningnan ko si Chen Yao na parang isang tanga. Gabi na. Nanaginip ka pa rin ba ng gising? Pagkasabi ko nito, biglang tumahimik ang buong paligid. Wala nang may lakas ng loob na sabihin kung may halaga ba ang kwintas na yon. Hindi ito matanggap ni Su Weiwei. Lin Feng, sumusobra ka na ah. Kaya ka nakikipagpalitan kay Ate Yao kasi binibigyan ka niya ng respeto. Ang gamit na higit 1 milyon ng halaga, basura na lang para sa'yo. Hindi umimik si Chen Yao, yumuko lang siya at tiningnan ng kwintas sa kanyang palad. Dahan-daang tikom ng mga daliri niya bago ito ikinuyom. Napakagatlabi siya, gustong magsalita pero na-realize niyang wala siyang pwedeng isagat. Pagkatapos, hinigit niya ang braso ni Su Weiwei. Weiwei, tama na yan. Pero Ate Yao, ang yabang talaga nitong si Lin Feng, umiling si Chen Yao. Naputo lang sasabihin sana ni Su Weiwei. Wala na akong pakialam at tinamad na akong tingnan pa sila. Umupo ulit ako sa tabi ng apoy. Iniabot ko ang kamay ko para kunin ang luto ng isda mula sa ihawan. Malutong at ginintuan ng balat ng isda. Kinagatan ko ng malaki ang likod nito. Napabuga ko ng hangin sa sobrang init. Medyo matabang. Kailangan kong humanap ng asin sa susunod. Hinimay ko ang tiyan ng isda at isinubo ito, sabay tango ng may pagkakontento. Ayos to, malambot at malinamnam. 18 pares ng mga mata ang nakatitig ng maigi sa bibig ko. Sa bawat pagnguya ko, may mga napapalunok ng laway. Ang sunod-sunod nilang paglunok ay sobrang lakas at malinaw sa gitna ng gabi. Napapikit si Chinlan. Alam niya na ngayong gabi, wala silang makukuhang kahit anong pagkain kay Lin Feng. Ang manatili pa roon, bukod sa ipapahiya lang nila ang mga sarili nila, ay wala nang anumang saysay. Tayo na. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad pabalik. Paunti-unting sumunod sa kanya ang mga kasamahan. May mga palis na pabalik-balik ang tingin, nakatitig sa liwanag ng apoy at sa balto ng taong sarap na sarap sa kinakain. Padabog na mumuso si Su Weiwei habang hinihila siya ni Chen Yao para sumunod sa grupo. Hindi man lang ako nagangat ng ulo at nagpatuloy lang sa pag-ubos ng isda. Sa 18 tao, 17 ang umalis at may isang naiwan. Si Zhao Ya, ang babaeng to, ni isang salita walang sinabi simula pa kanina. Mula nang makarating sila dito sa kinaroroonan ko, hindi na naalis ang tingin niya sa inihaw na isdang to. Ngayong nakaalis na ang lahat, nakatayo pa rin siya sa pwesto niya. Na parang may pandikit sa mga paa niya. Ang mga mata niya, nakatitig lang sa hawak kong isda. Nabungi-bungi ng nakagatan pero kalahati pa ang natitira. Siyempre, napansin ko siya. Pero hindi ko na siya binigyan kahit isang tingin, kinagatan ko na lang ulit yung isda. Nguya lang ng mabagal Zhao Ya. Ano bang ginagawa mo dyan? Bilis, sumunod ka na. Narinig mula sa malayo ang sigaw, kaya biglang natauhan si Zhao Ya. Sumagot siya, sabay tingin ulit doon sa umuusok pang inihaw na isda na hawak ni Lin Feng. Kinagat niya ang labi niya, tapos labagman sa loob tumalikod at tumakbo para humabol sa grupo. Pero kahit umalis yung mga babae, hindi rin naman sila bumalik sa dalampasigan. Naglakad lang sila ng ilang dosenang metro tapos huminto sa isang bakanteng lote na puro puno. Medyo masukal man, at least may mga puno na humaharang sa hangin. Hindi tulad sa dalampasigan na sapol sila ng hampas ng hangin. Gumamit ng lighter si Su Weiwei para gumawa ulit ng apoy, tapos umupo silang lahat palibot para magpainit. Mas uminit nga pakiramdam nila kumpara nung nasa dalampasigan, pero mas tumindi naman yung panlalamig na nararamdaman nila sa loob. Kasi mula sa di kalayuan, paminsan-minsan tinatangay ng hangin yung amoy ng inihaw na isda papunta sa kanila saktong-sakto para mangasar Nagsalita si Su Weiwei kasalanan to ng Lin Feng na yan Wala man lang ka-gentleman. Isa o dalawang hindi sikat na artista lang ang sumagot bilang pagsang-ayon. Samandal naman sa isang malaking puno yung sikat na singer na si Lin Xiyin, nakayakap sa mga binti niya. Kung hindi kaya natin pinalaya si Lin Feng kanina nakakakain din kaya tayo ng inihaw na isda ngayon. Pagkasabi niya nun, biglang natahimik ang lahat. May mga yumuko na lang at hindi humimik, habang yung iba naman pasimpleng tumingin sa reaksyon ni Su Weiwei. Sabay-sabay na palunok ang ilan sa kanila kasi iisang bagay lang ang nasa isip nila, yung malutong at masarap na inihaw na isda. Nang maramdaman niyang nag-iiba na ang timpla ng usapan, sumingit siya nung silbi ng mga sinasabi niyo ngayon. Nung nagbutuhan tayo kaninang umaga, nagtaas ka rin naman ng kamay Tapos ngayon magmamalinis ka. Oo, nagtaas ako. Pero ikaw yung nagpasimuno ng butuhan, di ba? Ikaw yung nangudyok sa ating lahat. Kung hindi mo sinimulan yun, mangyayari ba lahat ng to? Agad namang sumingit si Zhou Ting, isa sa mga sip-sip kay Su Weiwei sa industriya, para ipagtanggol siya. Ano naman kung nagpaiwan si Lin Feng? Tingnan niyo nga yung ugali niya. Sagad hanggang buto yung pagiging makasarili. May inihaw na isda pero kahit isang kagat, hindi mamigay. Sa tingin niyo ba magiging mabait siya kung naiwan siya rito? Agad ding sumingit si Fang Xiaoman at tinuro si Lin Xiyin.
Kung tumutol ka lang sana kanina, baka iba ang naging sitwasyon natin. Babaliwalain nyo na lang ba ang totoo? Fang Xiaoman, pakinggan mo nga yung sarili mo. May katuturan ba yung pinagsasasabi mo? Namutla sa inis si Fang Xiaoman. Ikaw. Samandal ulit si Lin Xiyin sa puno. Anong ikaw? Ang totoo niyan, si Su Weiwei ang nagpasimuno, tapos kayo naman, nakisawsaw. Ngayong palpak yung nangyari, gusto nyo maghugas kamay. Aba, ang swerte nyo naman. Lahat tayo bumoto, tapos ngayon ikaw pa tong may pinakamagandang naisip. Bakit hindi mo kami pinigilan kanina? Nagkagulo na yung apat, nagsimula na rin kumampi yung ilang babae may pumanig kay Su Weiwei. May mga sumang-ayon din kay Lin Xiyin. Naghalo-halo na yung mga boses nila sa ingay. Si Shen Xiaotang na kanina patahimik na umiiyak, biglang nakalimutan ng pag-iyak. Agad siyang tumayo, tumakbo sa gitna, at idinipa ang mga kamay. Mga ate, tama na, huwag na kayong mag-away. Anong may tutulong niyang pag-aaway nyo? Kaso, walang pumansin sa kanya. Mas lalo pang nagamok si Fang Xiaoman, kumpas ng kumpas ang mga kamay niya sa ere. Muntikan na tuloy matamaan si Shen Xiaotang sa mukha, kaya napaurong siya sa takot. Napamali siya ng tapak, nakita na lang niya na nagtutupinan ng manggas si Fang Xiaoman. Habang si Su Weiwei naman, may hawak ng sanga ng puno. Konti na lang, magkakasakitan na talaga sila. Isang boses ang nangibabaw sa ingay ng lahat. Tama na. Si Chen Yao yun. Dahil sa sigaw na yun, biglang nagsitigil ang lahat. Tumahimik na si Su Weiwei. Nagkatinginan sina Zhou Ting at Fang Xiaoman at umatras ng bahagya. Malamig na tinapunan ng tingin ni Lin Xiyin si Su Weiwei bago umiwas ng tingin. Biglang tumahimik ang paligid. Tumayo si Chen Yao. Ano naman kung manalo tayo sa sigawan? Kumakalam pa rin naman ang mga sikmura natin. Lumanggap siya at tiningnan ng mga kasamahan. Hanggang sa dama po ang paningin niya kay Chinlan na kanina patahimik na nakaupo sa gilid. Ate Chin, mas marami kang alam sa amin. Mas marami ka nang napagdaanan kaysa sa aming lahat kung pagsasamahin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Napatingin ang lahat kay Chinlan. Napangiti na lang na mapakla si Chinlan sa isip niya. Maraming alam. Sa sibilisadong mundo lang yun, no? Pero dito sa walang taong isla. Ano, tuturuan kong pumirma ng kontrata ang mga baboy ramo. Pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin yun. Kailangan ng mga taong ito ng masasandalan ngayon. Kahit magpanggap man lang siya. Kumapit siya sa puno para tumayo at tiningnan silang lahat. Unang-una sa lahat, ihanda na natin ang mga sarili natin. Baka matagalan pa bago tayo masagip. Namutla ang ilan sa kanila. Pero ang laki ng barko natin. Siguradong may makakaalam na lumubog yun, di ba? Natigilan si Chinlan. Oo, malalaman nila yun. Pero walang makakapagsabi kung nasaan ba talaga ang islang ito. Matagal ang search and rescue operations. Baka nga umabot pa ng 30 araw. Ang bottom line, sarili lang natin ang maaasahan natin ngayon. Huwag na tayong magpakapagod pa ngayong gabi. Magpahinga na tayo. Bukas ng umaga, maghahati-hati tayo ng gawain. Maghahanap tayo ng tubig, pagkain, at gagawa tayo ng masisilungan. Isa-isahin lang natin. Tipid sa salita pero punong-puno ng praktikalidad. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao para humanap ng mahihigaan. Pahinga raw, pero ang totoo, sobrang nakakaawa ang kalagayan nila. BZZT, ang dami talagang lamok. May isang pumakla ng palo sa balat, puro dugo na ang palad pagtingin. Mababaliw na yata ako. Tumahimik ka nga, baka pasukin pa ng lamok yung bibig mo. Ang Katie, paikot-ikot sila sa higan. Mahinang nagrereklamo ang iba, habang kagatlabi naman itong tinitiis ng ilan. Wala ni isa ang talagang nakatulog. Samantala, sa kampo sa tabi ng bato na ilang dosenang metro ang layo nakahiga ako sa sapin ng mga tuyong dahon ng puyo. Harang na harang ng mga bato ang hangin mula sa tatlong direksyon, habang pinapainit naman ng siga ang buong paligid. Naiinitan pa nga ako kaya inilabas ko ang isang binti ko sa sapin. Ni hindi man lang lumalapit sa akin ang mga lamok. Ito kasi ang libreng benepisyo ng na-max na anti-toxin level galing sa sistema. Lalapit pa lang, lumalayo na sila. Mas matindi pa sa katol ng 100 beses. Bumaliktad ako ng higa at dumighay ng malakas. Sa di kalayuan, naririnig ko ang sunod-sunod na tunog ng pagkamot at mga pigil na pagmumura mula sa kampo ng mga babae. Putol-putol na tinatangay ng hangin ang mga ingay nila papunta rito. Napangisi na lang ako, pumikit ako at nakatulog agad sa loob ng 3 segundo. Sa kampo ng mga babae namatay na ang apoy ng siga nila. Kaunting baga na lang ang nagliliyab dahil sa simoy ng hangin. Nakasandal si Zhao Ya sa isang malaking puno habang nakayakap sa sarili niyang mga binti. Kumalam na naman ang sikmura niya. Ibinaon na lang niya ang mukha niya sa kanyang tuhod. Tapos biglang may narinig siyang mahinang kaluskos. Hindi gumalaw si Zhao Ya. Paimpaw siyang sumilip mula sa halos nakapikit niyang mga mata papunta sa direksyon ng tunog. Si Shen Xiaotang pala, nakayakap sa tuhod ang babaeng yun habang nakapulupot sa ugat ng puno na may 3 metro ang layo. Dapat ay natutulog na rin siya tulad ng iba, pero gumagalaw-galaw ang ulo niya. Maingat siyang palingga-lingga sa paligid. At nang makasigurong walang nakatingin sa kanya, dahan-dahang kinapa ni Shen Xiaotang ang kung ano sa loob ng pink niyang waterproof na bag. Itinapat niya sa bibig ang nakuha niya gamit ang daliri, at narinig ni Zhao Ya ang pagnguya niya. Biglang nagising ang diwa ni Zhao Ya. May tinatago palang pagkain ng babaeng to. Kumakalam na ang sikmura ng lahat.
Tapos ang babaeng to, akala mo kung sinong kawawa kung makapaginarte. Nakikiiyak at nakikireklamo pa siya sa iba, yun pala patagang lumalamon ng mag-isa. Sa una, galit na galit si Xiaoya pero biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Yung maliit na pink na bag na yun kasing laki lang ng palad, gaano karami naman kaya ang kasya doon? Kung jejesingan niya ang 17 tao para maghati-hati, wala pa yatang isang kurot ang mapupunta sa bawat isa. Pero paano kung hindi niya sasabihin sa iba? Napapikit ng bahagya si Xiaoya. May plano na siya, sinadya niyang gumalaw at inunat ng bahagya ang mga binti niya. Hindi ganoon kalakas, pero sapat na ang ingay na yun para mapansin sa gitna ng tahimik na gabi. Dahil sobrang praning na si Shen Xiaotang sa patagong pagkain, bigla siyang nanigas ng marinig ang kaluskos na yun. Pinigilan niya ang paghinga niya. Namula ang mukha ni Shen Xiaotang, pero hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Pinakinggan niyang mabuti ang bawat kaluskos mula sa kabilang banda, sobrang tahimik, huni lang ng mga insekto at hampas ng alon sa malayo ang maririnig. Walang nagsalita, at wala ring gumising sa iba. Paimpol siyang nakahinga ng maluwag. Dahan-dahan niyang nilunok ang inunguya niya bago niya marahang nilinggan ang naninigas niyang leeg. Tumingin siya sa direksyon ng kaluskos at doon, nagtama ang paningin nila sa mga mata ni Xiaoya na naiilawan ng pulang baga. Walang kurap siyang nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Shen Xiaotang ang panginginig mula sa anit niya. Pababa sa bumibilis niyang puso. Patay. Kailan pa siya nagising? Kilalang kilala ni Shen Xiaotang ang ugali ng mga taong nandito. Gutom at mainit na nga ang ulo ng mga babaeng to, naghahanap lang talaga sila ng mapagbubuntungan ng galit. Kapag siya ang napaginitan, siguradong pagtutulungan at ibubuli siya ng lahat. Baka palayasin pa siya tulad ng ginawa nila kay Lin Feng nang maisip niya yon. Kusa niyang itinapat ang hintuturo niya sa kanyang labi para mag-siya, tapos pinagdikit niya ang mga palad niya na parang nagdarasal, halos magkasalubong ang mga kilay sa takot. Walang tunog siyang umiling kay Xiaoya para magmakaawa. Sa itsura niya, mas totoo ang takot niya ngayon kaysa sa paawa effect niya kay Lin Feng kanina. Pero hindi man lang naawa si Xiaoya sa kanya. Tinitigan lang niya ng diretso si Shen Xiaotang, sobrang kalmado ng mukha niya, nakakatakot. Tapos, dahan-dahang bumaba ang tingin niya papunta sa maliit na pink na bag sa tabi nito. Tumingin siya ulit kay Shen Xiaotang. Mula sa pagmamakaawa, biglang naging mukhang nasasaktan ang itsura ni Shen Xiaotang dahil sa panghihinayang. Pero nang makita niya ang mga mata ni Xiaoya na nagliliyab sa liwanag ng baga at naisip niya kung ano ang mangyayari kapag pinagkaisahan siya ng lahat. Kinagat na lang niya ang labi niya at sumuko. Yumuko siya at gumapang palapit kay Xiaoya. Kinapa niya ang loob ng pink na bag, may kinuhang maliit na bagay, at iniabot ito kay Xiaoya. Paglapit ni Xiaoya para tingnan, isa palang beef cube. Walang ano-ano'y kinuha agad yun ni Xiaoya. Mabilis pero tahimik niyang binuksan ang balot nito. At sa kanya ito isinubo. Isang pirasong beef cube lang yun. Pero sa sobrang sarap, muntik na siyang mapadaing sa sarap. Hinintay pa niyang lamambat yun sa laway niya. Bago niya ito kinagat, makalipas ang ilang segundo, damilat si Xiaoya at inilahad ulit ang kamay niya. Nanigas ang mga labi ni Shen Xiaotang. Itinago niya ang bag sa likod niya, halatang ayaw na niyang magbigay. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoya sa galit. Nanlumo si Shen Xiaotang. Nanginginig ang mga daliri niyang dumukot ulit sa loob ng bag. Nag-aalangan siyang kumuha ng ilang piraso at inabot yun. Padabog itong hinablat ni Xiaoya. Tiningnan niya ang palad niya at binilang yun 3 piraso. 3 piraso lang. Namamalamos ba ko? Inilahad niya ulit ang kamay niya sa harap ni Shen Xiaotang. Pero sa pagkakataong to, pumalag na si Shen Xiaotang. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na pink na bag. Umiling-iling siya ng mabilis. Mas tinitigin siya ng masama ni Xiaoya para takutin siya. Gustong-gusto na niya itong agawin mismo. Pero nanlaki rin ang mga mata ni Shen Xiaotang at lumaban ng titig. Bihirang makitaan ng ganoong Catherine na mukha ang baby face niya kahit pa hindi masyadong epektibo dahil sa sobrang bilog ng pisngi niya. Pero malinaw ang gusto niyang sabihin, subukan mo pa akong pilitin. Lalabanan talaga kita ng patayan. Wala nang nagawa si Xiaoya kundi bawiin ang kamay niya. Maingat niyang isiniksik ang 3 pirasong beef cube sa pinakaloob na bulsa ng pantalon niya at saka pinisil-pisil ng palad. Nang makasigurong hindi yun mahuhulog, bumalik siya sa pagkakahiga at pumikit. Bahagya pang ngumiti ang mga labi niya. Samantalang si Shen Xiaotang naman ay inis na bumalik sa pwesto niya. Mahigpit pa rin nakayakap ang 2 kamay niya sa maliit niyang bag, nakabaluktot ang katawan, at bakas na bakas sa mukha na luging-lugi siya. Pero wala na siyang magagawa. Sana lang talaga, hindi siya ilaglag ng babaeng mahaba ang binti na iyon. Madaling araw pa lang, naginat ako ng katawan. Ang ganang pakiramdam ko, parang hindi man lang ako natulog sa isang desyertong isla kagabi check-in. May dumaan na asol na mga salita sa paningin ko, check-in successful, dagdag isa sa resistensya. Ikinuyong ko ang mga kamao ko. Ramdam ko nga mas lumakas ako ngayon kumpara kahapon. Tumayo ako para sana maghanap ng tubig at almusal sa paligid. Pero 2 hakbang pa lang ang nagagawa ko. Isang nakakabinging tili ang bumusag sa katahimikan ng umaga. May ahas, sunod-sunod na ang nagkagulong sigawan, iyakan, at takbuhan na naghalo-halo na sa paligid. Napatigil ako sa paglalakad, lumingon, at sinilip sandali ang direksyong iyon. Bahagya lang akong napangiti at tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad sa kabilang direksyon. Ang mga tili nila ngayong umaga ay parang sumasabog na kawali, na sunod-sunod na umalingongaw. Mahigit 10 babae ang napatayo at nagkanya-kanyang takbo. May nakayapak pang nakatapak ng matulis na bato kaya napangiwi sa sakit.
Mayroong sumubsob sa mga palumpong at nagkasugat-sugat dahil sa mga sanga. Sobrang gulo ng paligid, parang palengke na nasusunog. Ahas, may ahas. Nasaan? Nasaan? Huwag kang lalapit. Diyos ko, gusto ko nang umuwi. Walang tigil ang mga tili nila. Pero iilan lang naman talaga ang nakakita kung nasaan ang ahas. Ang karamihan, nakikitakbo lang kung saan papunta ang nasa unahan nila. Pero may isang hindi tumakbo. Nanigas sa kinatatayuan niya si Fang Xiaoman. Hindi siya makagalaw kahit kaunti dahil sa kanang binti niya. Isang maliwanag na berdeng ahas ang tamad na nakapulupot at nakapatong ang tatsulok na ulo nito sa gilid ng kanyang tuhod. Mukhang nakahanap ito ng mainit na pwesto para matulog. Hindi magawang gumalaw ni Fang Xiaoman. Hindi makasigaw at halos hindi na rin siya makahinga. Ramdam na ramdam niya ang malamig na kaliskis ng ahas na nakadikit sa kanyang balat. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niyang umaangat baba ang mahabang katawan nito. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata niya. Nanginginig ng husto ang kanyang mga labi. Pero pinigilan niya ng pilit ang sarili na humagulgol. Wala siyang magawa kundi gamitin ang mga mata niyang nilulukob na ng matinding takot. Para titigan ng maigi si Su Weiwei na nasa mahigit 10 metro ang layo. Nang makita siya ni Su Weiwei, namutla ito na parang papel. Nanginginig ang mga labi nitong bumubuka pero walang lumalabas na boses. Ang mga paa nito ay parang naging bato na hindi man lang may hakbang. Hindi sa ayaw niya itong iligtas sadyang hindi niya lang talaga kaya sa takot. Wala ring pinagkaiba ang iba pa. Yung mga nasa malayo ay nagtago na sa likod ng mga puno. Nakayakap sa puno si Shen Xiaotang, umiiyak na nagsalita, anong gagawin natin? Paano na yan? Sinong magliligtas sa kanya? Tamang-tama sa sandaling iyon. Dinampot ni Jiang Yu ang isang kapiraso ng kahoy sa lapag na kasinghaba ng braso at naglakad palapit kay Fang Xiaoman. Lumayo kayong lahat, Bamboo Pit Viper, ang ahas na yan. Sobra ang lason yan. Kapag nakagat ka dito sa sitwasyon natin, parang nahatulan ka na rin ng kamatayan. Pagkasabi niya noon, mas lalo pang naiyak si Fang Xiaoman. Mahigpit niyang tinakpan ng 2 kamay ang bibig niya para hindi makagawa ng ingay. Ang buong mukha niya ay sobrang putla na at parang nawalan na ng dugo. Dahan-daang lumapit si Jiang Yu kay Fang Xiaoman. Bahagyang nanginginig ang dulo ng hawak niyang kahoy. Hinigpitan niya na lang ang hawak sa kahoy. Pero mukhang may naramdaman ng ahas. Medyo inangat ng ahas ang tatsulok nitong ulo at inilabas ang dila, pinigilan ni Jiang Yu ang kanyang hininga. Dahan-dahan niyang isiningit ang dulo ng kahoy sa pagitan ng katawan ng ahas at ng binti ni Fang Xiaoman. Tapos bigla niya itong hinawi pataas. Tumalsik ng mga 5 hanggang 6 na metro ang berdeng ahas. Lagapak itong bumagsak sa mga tuyong dahon, pumulupot ng kaunti, tapos mabilis na nagtago sa mga palumpong at tuluyang nawala. Agad na nagdilian ng mga tao sa paligid. Sakalang dali-daling tumakbo si Su Weiwei at lumuhad sa tabi ni Fang Xiaoman. Hinawakan niya ito sa balikat at tinalag ng malakas. Xiaoman, ayos ka lang ba? Nakagat ka ba? Agad namang napahagulgol ng malakas si Fang Xiaoman. Mahigpit siyang yamakap sa leeg ni Su Weiwei habang umiiyak ng pilit at halos maputulan ng hininga. Akala ko mamatay na ako, huho. Ate Weiwei, akala ko talaga mamatay na ako. Tinapak-tapik ni Su Weiwei ang likod niya, nanginginig din ang sarili nitong boses. Tahan na, ayos na ang lahat, wala na yung ahas. Wala na siya, hanang makitang tapos na ang panganib. Nakahinga na ng maluwag si Jiang Yu, at basta nalang binitawan ng kahoy na hawak niya. Tumalikod siya at bumalik sa pwesto ng 3 pang babae. Ang 3 ito, katulad niya, ay kahit nalabis ding natakot sa ahas kanina, hindi sumigaw o nagwala na parang yung iba. Mabilis na lumapit si Qinlan, at bahagyang yumuko sa harap ng 4 na ito. Salamat sa inyo. Tumango lang si Jiang Yu bilang sagot. Sa gitna ng makapal na gubat, halos 1 oras na rin akong palakad-lakad. May bitbit pa akong sangkatutak ng mga prutas at kabute. Habang naglalakad, hindi humihinto ang paglitaw ng asul na marka ng sistema sa paningin ko. Mga ligaw na berry, pwedeng kainin. Ligaw na rambutan, pwedeng kainin. Kabuteng chanterelle, luma ng paborito, pwedeng kainin. Isang kumpol ng berdeng talbos, pwedeng kainin. May nakita pa nga akong ilang kumpol ng siling labuyo, na kasing pula ng mga hiyas na nakasabit sa sanga. May pagkain na sana, kaso puro gulay lang at walang karne. Ang mas nakamamatay pa nito, walang tubig kaya kailangan ko pang maglakad pa loob. Naglakad pa ako ng mga 10 minuto nang may marinig akong mahinang agos ng tubig. Binilisan ko ang lakad ko, at hinawi ang mga halamang pako na hanggang baywang ko. Isang maliit na batis ang umaagos mula sa siwang ng mataas na bato. Nang tingnan ko ito, biglang lumabas ang asul na marka. Buhay na tubig mula sa bukal, walang masamang bakterya. Tamang-tama ang mineral content, pwede nang inumin ng diretso. Marka ng kalidad ng tubig mahusay. Dali-dali akong lumapit. Lumuhad ako't sumalok ng tubig gamit ang 2 kamay ko at diretsong ininom. Napakalamig, manamis-namis at walang kahit anong masamang lasa. Mas masarap pa ito kaysa sa mga binibintang mineral water sa mga supermarket. Sunod-sunod na 5 o 6 na salok ang ininom ko. Bago ko pinunasan ang bibig ko gamit ang likod ng kamay ko. Napabuntong hininga ko ng malalim. Solve na sa tubig. Ang susunod ko namang kailangan ay lagayan. Hindi naman pwedeng pabalik-balik ako rito ng malayo tuwing uhaw ako. Pero, pwede na yang ipagpabukas. Kasi, mas rinig na rinig ko ang huni ng mga ibon doon sa unahan ng batis. Kung may tubig, paniguradong may mga hayop. At kung may hayop edi may karne.
Ibinaba ko muna yung mga bitbit kong prutas at kabute sa isang tuyong bato sa tabi ng batis, at naglakad paakyat sa pinanggagalingan ng agos. Pero wala pang 200 metro ang nalalakad ko, napahinto na ako. Kasi sa basang putik sa tabi ng batis, kitang-kita ang isang hilera ng mga bakas ng hayop. May 4 na daliri at kuko ito. Agad kong ginamit ang pag-scan para suriin ito. Ang lumabas na resulta nagpakunot ng husto sa noo ni Lin Feng. Baboy ramo, hambang pata, patatim, maskara ng baboy. Inihaw na liempo para bang nakuryente ang utak ko sa sunod-sunod na pumasok na pangalan ng pagkain. Muntik na akong tumulo ang laway. Kung makakahuli lang sana ako ng isang baboy ramo, siguradong matagal-tagal din akong hindi mamamroblema sa protina. Pero ihahakbang ko na sana ang paa ko nang mas mabilis akong pigilan ng katinoan ko. Yumuko ako at tinitigan ng malinaw na bakas ng mga paa, saka ko sinimulan ng masusing pagsusuri. Lumitaw ang mga asol na letra, bakas ng paa ng adult na bar akong baboy ramo, tinatayang nasa mahigit 180 kilo ang bigat. Sobrang mapanganib agad akong kinilabutan at napatras ng 2 hakbang. 180 kilo, parang 2 o 3 beses na ng bigat ko yun. Buti na lang talaga. Napahawak ako sa dibdib ko, laking pasasalamat ko na hindi ako nagpadalos-dalos na sundan ng mga bakas na yon. Babalikan ko yun kapag kaya ko nang bumaluktot ng bakal gamit ang mga kamay ko. Sa ngayon hindi ko pa kayang banggin ang baboy na to. Tiningnan ko ulit kung saan papunta ang mga bakas. Galing ang mga ito sa gilid ng burol sa itaas. Pagdating sa sapa ay bumalik din. Ibig sabihin, ligtas pa naman siguro doon sa itaas. Iniwasan ko ang lugar kung nasaan ang mga bakas, at nagpatuloy sa pag-akyat habang sinusundan ng sapa. Inabot din ng halos 2 oras ang paglalakad kong yun, habang lalong tumatarik ang dinadaanan ko. Kumakapal din ang mga halaman, hanggang sa mahawi ko ang huling mga damong hanggang dibdib ang taas. Natigilan na lang ako sa kinatatayuan ko. Biglang bumungad sa akin ang isang malawak na tanawin. Nagsisilbing natural na pader ang 2 gilid ng bundok, at sa gitna nito ay isang patag na lambak. Sa ganda ng nakikita ko, napaisip tuloy ako kung napasok ba ako sa isang hidden map sa isang video game. Nakatayo ang kumpol-kumpol ng mga puno ng saging, habang kumikinang sa sikat ng araw ang malalapad at lunti ang dahon nito. Hitik na hitik din sa bunga ng saging. Pagtingin ko naman sa gilid, isang baging na nakapulupot sa pader ng bato ang punong-puno ng mga kulay ube at itim na prutas, bawat isa ay kasing laki ng litsiyas. Sa sobrang bigat ay nakakurba na ang mga baging. Sunod-sunod namang lumitaw ang mga impormasyon mula sa sistema ko. Ligaw na saging, pwedeng kainin. Mataas ang sugar content, siksik sa calories. Ubas sa bato, napakataas ng anthocyanin. Balanse ang asim at tamis. Pwedeng papakin o gawing alak. Meron ding mga ligaw na loquat, wampi, at iba pang hindi kilalang berries sa likod. Sunod-sunod na lumabas ang mga impormasyon nito. Sa sobrang dami, halos hindi na malaman ni Lin Feng kung saan titingin. Puro mga berdeng label na pwedeng kainin ang bumungad. Ano ba namang desyertong isla to? Isa tong fruit buffet na bigay ng langit. Pagtingin ko pa sa malayo sa dulo ng lambak, may naaninag akong mga mapupusyaw na abong figure na dahan-daang naglalakad. Mas malaki ng dihamak sa mga ligaw na kuneho, may 4 na mananipis na binti, at parang may mga sungay sa ulo. Pinalitan ko ng mga mata ang pag-aninag kaso, masyadong malayo, nasa 3 o 4 na raang metro pa ang layo. Hindi ko masuri, pero hindi naman ako nagmamadali. Kahit hayaan ko muna ang mga kambing na yon sa malayo, itong mga prutas at kuneho pa lang sa harap ko. Sapat na para masigurong hindi ako magugutom ng matagal. Para na ring sarili kong bodega ng pagkain ng lugar na to. At ang tsansa na mahanap ng mga babaeng yun ang lugar na to. Lumingon ako pabalik sa dinaanan ko. Mahigit 2 oras na pag-akyat sa bundok. Para sa mga maarte at laki sa layaw ng mga senyoritang yun baka nga kahit 3 bahagi ng daan, hindi nila kayanin. Ahas pa nga lang, sigaw na sila ng sigaw, paano pa kaya kung makasalubong sila ng baboy ramo sa gubat? Napailing na lang ako at inalis sa isip ko ang eksenang yun. Masyadong malagim, baka mawalan lang ako ng gana. Abot tenga ang naging ngiti ko. Habang nagpaplano akong pitasin at iuwi muna ang mga ubas, bigla akong may narinig na putak ng manok mula sa mga halamanan sa kaliwa. Agad akong napatigil. Dahan-dahan at walang ingay akong lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Pagsilip ko mula sa mga siwang ng halaman nakita ko sa isang bakanting espasyo na wala pang 5 metro ang layo mula sa akin. May 7 o 8 ligaw na manok na kalmadong nagkakamot sa lupa para maghanap ng uod. May kantabang mga balahibo nila, halatang siksik at malaman. Napalunok ako at nag-isip ng mabuti. Ibang ligaw na manok sa inaalagaan sa bahay. Nakakalipad ang mga to, kahit hindi gaano kataas at kalayo. Pero kung hahabulin mo lang ng patakbo sa patag ang isang ibon na kayang pumakpak para tumakas panaginip na lang yun. Dahan-dahan akong umatras, at agad na nagbigay ng plano ang parang ensiklopedya sa utak ko. Gumawa ng lambat, gumamit ng matitibay na baging para gumawa ng lambat na pwedeng ihagis. Mas siguradong hulihin sila gamit ang lambat ng malapitan kaysa habulin pa. Kaya agad akong naghanap ng pwedeng magamit na baging sa paligid. Ilang hakbang pa lang, nakakita na agad ako ng kumpol ng mananipis at matitibay na berdeng baging. Minarkahan ito ng sistema na elastikong baging, napakatibay. Sakto para gawing lambat, kaya humila ako ng marami. Naghanap din ako ng patag na bato para upuan, at sinimulan na ang paggawa. Nang lumipas na ang tanghali, natapos ko rin sa wakas ang lambat na may sukat na 2 metro ang haba at lapad.
Pinagpag at hinay-hila ko ito. Matibay. Pagkatapos ay nilirolyo ko ang lambat, inipit sa ilalim ng braso ko, at nakayukong bumalik sa likod ng mga palumpong kanina. Dama pa ako at sumilip sa pagitan ng mga dahon, muntik na akong mapatawan ng malakas. Hindi lang pala sila umalis, nadagdagan pa ng 4 o 5. Mula sa pagkakadapa, unti-unti akong umiskwat, sabay bukadkad sa lambat gamit ang 2 kamay ko. Hinawakan ko itong mabuti sa gilid. Kung makakakain ba kami ng masarap na karne ngayon? Nakasalalay na dito sa lambat na to. Tinitigin ko ang mga manok na walang kamalay-malay sa mangyayari. Huminga ako ng malalim, nag-ipon ng puwersa sa mga binti ko, at inihagis ang lambat. Sa kabilang banda, sa kampo ng mga babae nanguna si Chen Yao at ang iba pa sa paghahanap sa mga palumpong malapit sa kampo. Nakakuha sila ng maraming mabungang kahoy at ilang matitigas na kulay berdeng prutas na hindi nila alam kung ano. Baka hindi pa masyadong hinog. Medyo maasim at mapakla ang prutas, pero at least, may nalaman naman ang mga tiyan nila. Kaso imbes na makatulong ang kakaibang pagkain yun, lumala pa ang mas malaking problema. Uhaw, mula pa kahapon hanggang ngayon. Wala ni isa man lang sa kanila ang nakainom ng malinis na tubig. Parang umuusok na sa tuyot ang mga lalamunan nila. Agad na hinati ni Chinlan ang grupo sa 4. Kasama ni Jiang Yu ang 3 tao para manguha ng panggatong. Pinamunuan ni Su Weiwei sina Chen Yao at ilang iba pa para manguha ng ligaw na prutas sa paligid ng kampo. Habang si Chinlan naman ang nanguna sa iilan papuntang tabing dagat para sumubok ng swerte. Umaasang makakapulot ng isdang napadpad sa dalampasigan tulad ng ginawa ni Lin Fang kahapon. Pero ang nakakuha ng pinakamahirap na trabaho ay sina Zhao Ya, Shen Xiaotang, at 2 pang babae. Ang misyon nila maglakad papaloob ng gubat, para maghanap ng mapagkukunan ng tubig at tingnan kung may pwede silang makain. Malinaw naman ang hatian ng mga gawain. Ang tanging problema nga lang, hindi sigurado ang resulta ng lahat. Ang grupong papunta sa tabing dagat ay puno ng pag-asa ng umalis. Pero pagsapit ng tanghali, bumalik silang pawisan at bigo. Naglakad-lakad ang iilan sa baybayin mula silangan papuntang kanluran. Pero ni isang isda kahit maayos na kabibe man lang, wala silang nakuha. Hindi pa yan ang pinakamalala. Pagkalipas ng 1:00 ng hapon, bumalik na rin ang grupo ni Zhao Ya. Napaupo na lang sa lapag si Shen Xiaotang, nakalawit ang dila sa sobrang pagod. Ang hitsura niya, parang repolyong ibinilad ng 3 araw sa araw. At si Zhao Ya, hindi rin nalalayo ang kalagayan. Ang 2 niyang mahabang binti ay puro pulang kalmo mula sa mga sanga, at hawak-hawak lang ang 2 kumpon ng kaawa-awang damo at ilang prutas na di moari. Umiling na lang si Shen Xiaotang at umiga. Wala na siyang ganang magsalita. Napahawak si Zhao Ya sa puno, naghabol ng hininga ng matagal, bago paus na nagawang magsalita wala kaming nakita. Nang marinig yun, nagkanya-kanyang lapit ang ilang babae galing sa iba't ibang direksyon. Nagpatong-patong ang mga boses nila kaya naging magulo. Paanong walang tubig? Saang banda ba kayo naghanap? Iisang bagay na nga lang ang gagawin nyo, hindi nyo pa magawa ng maayos. Pinalibutan at sinisisi si Zhao Ya ng grupo, at mas lalong sumama ang timpla ng mukha niya. Kung magagaling kayo, edi kayo ang maghanap. Ang kakapal kaya ng mga palumpong, parang pader. Ang dami pang bulok na dahon sa lupa, hakbang ka ng 2, madadapa ka ng 3 beses. Sino sa inyo ang susubok? Mabilis na pumagitna si Chinlan para pakalmayin ang sitwasyon. Tama na, huwag na kayong mag-away. Kapag hindi pa tayo nakahanap ng tubig, may mangyayari na talagang masama. Tiningnan niya ang mga mukha ng lahat, ang mga bitak-bitak nilang labi. Mga namumulang mata at naninilaw na balat. Mahigit 1 araw pa lang naman Bumigay na ang mga babaeng ito na dati sanay sa ginhawa. Kung hindi sapat ang isang grupo, tayong lahat na ang kumilos. Kanya-kanya tayo ng direksyon, paniguradong may mahahanap tayo. Naghiwa-hiwalay ang grupo ng Pao Dos Pares at Patat-3. Kahit si Fang Xiaoman na halos himatayin sa takot sa ahas kaninang umaga, nakalimutan na ang kaba. Nakakapit siya sa braso ni Su Weiwei habang pasuray-suray na naglalakad. Nazamay ng ihip ng hangin kagabi si Lin Xiyin, kaya walang tigil ang sakit ng ulo niya. Si Zhou Ting naman ay humihinto kada 2 hakbang dahil sa ubo. Bukod pa rito, may 2 ring nagkapaltos na ang mga paa. Ika-ika silang sumusunod sa likuran. Pero alam ng lahat, na kapag wala pa tayong nahanap na tubig ngayon, hindi lang lamig ang magiging problema natin mamayang gabi. Pero sadyang hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos. Pagkalipas ng halos 40 minuto, naunang sumigaw ang grupong pumunta sa bandang timog kanluran. May tubig dito, bilis, punta kayo rito. Nagsipuntahan agad ang lahat nang marinig yun. Tumawid sila sa isang lugar na puro mababang palumpong. Isang maliit na batis ang tumambad sa kanila. Hindi ganoon karami ang tubig. Sobrang kitid kaya kayang hakbangan ng isa lang. Pero umaagos ang tubig. Napakalinaw nito kaya lalo silang natakam. Si Shen Xiaotang ang unang tumakbo palapit, nakaangat pa ang puweten. At diretsyong inilubog ang bibig sa tubig para sumipsip. Sumunod naman agad ang 7 hanggang 8 tao at nakipagagawan din. 2 malaking lagok ang ginawa ni Su Weiwei at pagangat niya, puno ng tubig ang mukha niya. Kumikinang ang mga mata niya sa tuwa, ang sarap. Pagpunta sa batis, hindi agad uminom si Chinlan. Yumuko muna siya para suriin ang kulay at agos ng tubig. Inamoy din niya ito. Umaagos naman ang tubig. Malinaw at walang kakaibang amoy. Wala ring bakas ng tae ng hayop sa paligid. Doon lang siya sumalok ng tubig at dahan-daang uminom.
Nakatayo naman sa gilid si Jiang Yu. Nagmasid-masid din muna siya saglit bago yumuko at uminom. Hindi naman sa sinusuri ni Chen Yao ang kalidad ng tubig. Sadyang hinihingal lang siya ng sobra dahil sa pagtakbo. Nagpahinga siya ng ilang segundo bago yumuko para uminom. Matapos makainom ang lahat, nanghina silang napaupo sa gilid ng batis. Ito ang unang beses na nakitaan sila ng ginhawa simula nang mapadpad sa isla. May ilan pang ang naglalaro sa tubig at nagwawalsik gamit ang mga kamay nila. Naisip pa nga ni Su Weiwei kung dito na lang ba sila sa gilid ng batis magkakampo ulit. May tubig na, may mga kahoy pa. Humanap tayo ng mga prutas mamayang gabi, baka sakaling mapagtyagaan natin. Hinimas ni Shen Xiaotang ang tiyan niya at pabulong na nagreklamo, wala nga lang karne. Sandaling gaman ang pakiramdam nilang lahat, pero bigla na lang. May narinig na mga yabag sa kabilang banda ng mga palumpong. Biglang natigil ang tawanan nilang lahat. Sabay-sabay silang lumingon kung saan nanggaling ang tunog. Hinihawi ang mga dahon ng palumpong. Tapos, lumabas ang isang lalaking walang pang-itaas. Tumagos ang sikat ng araw mula sa mga puno. At tumama iyon sa dibdib at mga braso ko. Bakat na bakat ang matitigas at maskuladong katawan ko na parang sa isang mabangis na hayop. Malayong malayo sa payatot at parang nerd na anyo ko sa dalampasigan kahapon. Wala akong suot na damit. Dahil ginawa ko ng sisidlan ng t-shirt ko. Nakasabit iyon sa baywang ko at punong-puno ng mga hinog na lokot at rambuten. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang nakakapukaw pansin ay ang 4 na ligaw na manok na nakasabit sa leeg ko, na nakatali ang mga paa gamit ang mga baging. Hawak ko sa kaliwang kamay ang 3 malalaking piling ng saging na itinali ng sama-sama, at may kasama pang 2 kumpon ng ubas na halos mangitim na sa kapurpurahan. Kalmado namang hawak ng kanang kamay ko ang nakatuping dahon ng saging na halos puno ng malinis na tubig. Kahit umuuga habang naglalakad, ni isang patak ay walang natapon. Nawala ang tawanan, wala nang nagsasalita, napatigil sa ere ang mga naglalaro sa tubig. Mahigit 10 pares ng mga mata ang nakatitig ng maigi sa akin. O mas tamang sabihin na nakatitig sila sa mga manok sa leeg ko at sa mga prutas na bitbit ko. Buong araw nagpakahirap ang 10 babaeng iyon, pero kapag pinagsama-sama ang lahat ng nakuha nila. Wala pa sa ika-10 bahagi ng inuwi nitong lalaking nasa harap nila. Siyempre, napansin ko rin sila, kaya huminto ako ng bahagya, at seryosong tiningnan ng grupo nilang gulo-gulo ang mga damit. At nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Pinasadahan ko sila ng tingin at nanatili ng kalahating segundo sa namumulang mukha ni Su Weiwei. Tapos ngumisi ako ng nakakainis. Isang napakayabang ng ngiti habang press kong naglakad sa mismong harapan nila. Umuuga-uga pa sa bawat hakbang ko ang 4 na ligaw na manok na nakasabit sa leeg ko, hanggang sa tuluyan na akong mawala sa paningin nila. Sobrang tahimik sa buong pampang, tipong maririnig mo kahit pagpatak ng karayom. Nakatingin lang si Shen Xiaotang sa direksyon kung saan ako naglaho. At nang maalala niya ang maasim na prutas na pinagtiyagaan niya kaninang tanghali, namula ang mga mata niya at muntik nang mapaiyak. Ininom naman ni Zhao Ya ang huling higop ng tubig ilog mula sa kamay niya, at hindi mo na may pinta ang reaksyon sa mukha niya. Kanina pa nakasunod ang mga mata niya sa mga bitbit kong manok, at ilang beses siyang napalunok ng hindi sinasadya. Maya-maya pa, minasahe ni Lin Xiyin ang sentido niya at mahinang bumantong hininga. Ang laki naman ng diferensya natin sa kanya. Pagbalik ko sa kampo, 10 minuto kong inasikaso ang manok. Tinitimbang-timbang ko ito sa kamay ko. Tanggal na ang balahibo at lamang loob pero nasa 1 kilo't kalahati pa yata ang bigat nito. Sobra-sobra to para mabusog ang isang tao. Ang problema ko ngayon paano ba to iluluto para mas maging malasa. Nag-isip ako sandali, tapos binitbit ko ang manok pababa ng burol. Nang makarating ako sa bahaging tanaw na ang dagat, naghanap ako ng maliit na pada ng tubig sa tabi ng mga bato. Nilubog ko roon ang buong manok at binabad ng 10 minuto. Pagkatapos, dinala ko na ulit sa kampo. Tinuhog ko ng pinatalas na sanga ang manok at isinalang sa ibabaw ng apoy. Inayos ko rin ang mga kahoy para hindi masyadong malaki ang liyab. Hinayaan kong init lang ng baga ang dahan-daang magluto rito. Kumuha rin ako ng dahon ng saging. Para isawsaw sa naitabi kong tubig dagat, at ginawa ko itong pang-brush sa manok tuwing lilipas ang ilang minuto. Sa ganitong paraan, maninipa ang alat at linamnam sa balat pero mananatiling juicy ang loob nito. Habang umaakyat ang manipis na puting usok, umalingaw-ngaw ang nakakatakam na amoy ng inihaw na karne. Napasinghot ako ng malalim sabay tango. Ayos, luto na. Inalis ko na ang manok sa ihawan. Sobrang lutong ng balat nito, parang manipis na biskwit. Pagkagat ko pa lang, rinig na rinig ang lutong, at tumulo ang malinamnam na katas ng karne mula sa mga daliri ko. Malalaking kagat kong pinipunit ang laman ng manok, habang paminsan-minsan ay kumukuha ng ilang piraso ng ubas para isubo. May mga ibinubulong-bulong pa ako sa sarili ko, habang sarap na sarap ako sa kinakain ko. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang kislap ng apoy na mahigit 30 metro ang layo. Mahigit 30 metro nga, nakahanap ng 2 o 3 uka sa bato ang grupo ng mga babae sa kabilang banda ng kampo ko. Nagsiksikan doon ang 18 tao, at sa wakas, nagkaroon din sila ng disenteng matutuluyan. Medyo umayos din ang hapunan nila kumpara noong tanghali. Kaninang hapon kasi, may nakahanap ng ilang pwedeng kainin na kabute sa paligid. Inihaw nila yun sa apoy, at medyo malinamnam naman ang lasa. Nakahanap din sila ng mga prutas na medyo hinog na.
Hindi na masyadong nakakangiwi ang asim kaya kahit paano'y nalulunok na nila. Sa totoo lang, marami namang pwedeng makain na halaman sa lugar na ito, kaya lang ay halos walang kilala ang grupo nila. Sa 10 prutas, hanggang 2 o 3 lang ang sigurado silang walang lason. Sa mga natitira, walang maglalakas loob na isugal ang buhay nila para lang tumikim. Kinagat ni Su Weiwei ang isang ligaw na raspberry, sa sobrang asim, halos magkadikit-dikit na ang mga mata at ilong niya sa pagkasalubong. Magsasalita na sana siya para pag-aanin ang sariling loob, nang biglang nagiba ang ihip ng hangin. Sumunod sa simoy ng hangin sa gabi ang matapang at nakakagutom na amoy ng karne. Ang ketakam-takam na amoy ng mantika ng manok na inilabas ng matinding apoy. Na may halong konting alat at linamnam na pumasok sa ilong nila. Napatigil sa ginagawa ang lahat. Napalingon sila at nakita kong may hawak na isang buo at gininto ang inihaw na manok, habang malalaking kagat kong nilalapang ito. Inunit ng mga ngipin ko ang balat ng manok, at sumunga mula roon ng mainit na usok. Puno ng mantika ang paligid ng bibig ko at halos pumutok na ang mga pisngi ko sa pagnguya. Paminsan-minsan, humihinto pa ako para magsubo ng ilang maiitim na ubas. Tiningnan ni Jiaoya ang maasim at mapaklang raspberry sa palad niya, tapos ay tumingala para tingnan ng may kintab at mamantikang inihaw na manok, 30 metro ang layo mula sa kanila. Tahimik niyang ibinalik sa bibig niya ang raspberry at ninuya ng 2 beses, naging mapait ang lasa nito sa bibig niya. Nilunok naman ni Shen Xiaotang ang inihaw na kabute sa bibig niya, at sinabing may pagkadismaya. Ang sarap naman sana ng kabuteng to pero bakit parang bigla itong nawalan ng lasa? Walang umimik, dahil iisa lang naman ang nasa isip ng lahat. Siyempre, ramdam ko ang mahigit 10 pares ng matang nakatitig sa akin mula 30 metro ang layo. Nagangat ako ng tingin at sumulyap sa direksyon nila. Napangisi ako, at habang bitbit ang manok, dahan-dahan akong umikot para tumalikod sa kanila. Likod ko na lang ang nakita nila. Padabog na itinapon ni Fang Xiaoman sa lupa ang prutas na nakalahati na niya. Nangangalit ang mga ngipin niyang buang-ulong, ang laki ng manok na yun. Mauubos ba niya yun mag-isa? Hindi ba pwedeng, natigilan siya, at pilit na nilunok ang mga susunod sanang sasabihin. Himalang hindi sumagot si Su Weiwei. Kanina pa siya nakatitig sa gawin ni Lin Feng. Nakapako ang tingin niya sa mga saging at ubas sa tabi ko. Saan ba niya talaga nakuha ang mga yan? Saging ubas manok, maghapon tayong naghanap, pero kahit matinong prutas, halos wala tayong makuha. Tumango-tango si Joting. Oo nga, ang layo ng narating ko kaninang hapon. Pero puro mga damong hindi ko alam ang pangalan ng nakita ko. Ni isang prutas, wala. Paano na tayo niyan? Paano kaya kung, bukas, paglabas niya para maghanap ng pagkain, sundan natin siya ng palihim? Pagkasabi niya noon, sabay-sabay na nagangat ng tingin ng ilang kababaihan. Oo nga no, hindi tayo makahanap ng pagkain. Pero si Lin Feng, nakakahanap. Basta sundan lang natin siya. Tingnan natin kung saan siya pumipitas ng prutas at nanguhuli ng manok. E di parang nahanap na rin natin ang pinagkukunan ng pagkain. Hindi na natin kailangang magmakaawa sa kanya. Hindi na tayo magpapakababa, hindi na natin kailangang tiisin ang nakakabwisit niyang mukha. Kikilos tayo para sa sarili natin, at mabubusog tayo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-asa ang mahigit 10 pares ng mga mata. Umihip ang malamig na hangin ng gabi. Nagsimula na nga silang magplano. Kung sino ang magbabantay bukas. Sino ang tagapitas ng prutas, at sino ang tagahuli ng manok. Ngunit nang sumikat na ang unang sinag ng araw kinabukasan. Habang iniinda ng mga babae ang sakit ng katawan nila, porsigido silang bumangon para simulan ng pagmamanman. Wala naman akong pinuntahan. Pinangunahan ni Joting. Kasama sina Fang Xiaoman, Lin Nuo, at Xia Shining, ang binuo nilang spy team, madilim-dilim pa lang ay nakayuko na sila sa likod ng mga palumpong. Nakatutok ang mga mata nila sa kampo ko sa may batuhan na mahigit 30 metro ang layo. Naghintay sila ng 2.5 oras, pero wala man lang akong kagalaw-galaw. Namahid na ang mga binti ni Joting kakatingkayad. 3 beses na siyang nagpalit ng pwesto, hanggang sa napabagsak na lang siyang naupo sa lupa. Hinilat niya ang sumasakit niyang binti habang nakasimangot ng wagas. Pagkalipas pa ng ilang sandali, sa wakas, nagising na rin ako. Naginat, humikab, at parang pagod na bumangon. At doon na nila ako pinanood na ilabas ang natirang kalahati ng inihaw na manok kahapon. Walang kasing bagal na hinihimay-himay ko iyon at kinain. Sinabayan ko pa ng ilang saging at kaunting ubas. Muntik nang sabay-sabay tumunog ang tiyan nilang 4. Padabog na sinubo ni Joting ng isang maasim na wild berry. Gigil na gigil niya itong inuya, ginamit ang buong lakas para labanan ang asido ng sikmura niya. Napaiwas na lang ng tingin si Fang Xiaoman. Bawat sulyap kasi, dagdag parusa sa gutom niya. Nang matapos rin sa wakas ang mukbang ko tuwing umaga, biglang na-excite ang 4. Ayan na. Aalis na siya. Tumayo ako at nagunat ng mga balikat. Humakbang ako palabas ng kampo. Sabay-sabay namang sumunod ang 4 na pares ng mga mata. Pero ang ending nagpaikot-ikot lang ako sa loob ng 20 hanggang 30 metro sa paligid ng kampo. Humablat ng isang kumpol ng baging, tapos bumalik na agad. Halos maglukot na sa inis ang mukha ni Joting. Pabulong niyang sinabi, ay iyon na yun. Bakit hindi pa rin siya naghahanap ng pagkain? Samanda si Lin Nuo at bamantong hininga. Marami kasi siyang nakatagong pagkain. Kinamot niya ang pulang kagat ng lamok sa mahaba niyang binti, tapos nanghihinang nagreklamo. 4 na manok,
Tsaka sangkatutak na prutas kasya na yun sa kanya ng 1 linggo. Tayo, kahit kailan hindi tayo mabusog, tapos kumakayod pa tayo mula umaga hanggang gabi. Paano pa tayo mabubuhay nito? Mas sumama ang loob ni Fang Xiaoman nang marinig iyon, at pabulong na napamura. Ang yabang porke may nakatabing pagkain Porke ba may pagkain na siya, pwede na siyang maglaro ng mga baging dyan sa bahay niya. Sandaling natahimik ang apat, parang. Hindi naman siya naglalaro, si Xia Shining ang nagsalita, halatang hindi sigurado. Sabay-sabay na napatingin sa kanya ang tatlo, kaya napaurong sa takot si Xia Shining. Sa tingin ko, parang may hinahabi siyang kung ano. Pinaglaruan ni Xia Shining ang mga daliri niya. Paimpaw siyang sumulyap sa pwesto ko. Parang lambat yata, baka naghahanda siyang manghuli ng kung ano. Sinundan ni na Joting at Fang Xiaoman ang tingin niya. Nanliit ang mga mata nila at tinitigang mabuti yun, oo nga no. Nang oras na yun, nakadekwatro ako sa lupa habang mabilis na kumikilos ang 2 kamay ko. Pinaghihiwalay, pinupulupot, at ibinubuhol ko ang mga baging, at halos makikita na talaga ang hugis ng isang lambat. Gagamitin pang huli ng manok, naisip bigla ni Fang Xiaoman. Kailangan din natin ng lambat kung ganoon. Napapalo sa hita si Joting. Lumingon agad siya at itinuro si Xia Shining. Kumuha ka ng mga baging dyan sa paligid. Gagawain tayo. Medyo alang-alang ang sagot ni Xia Shining. Ako lang po ba mag-isa ang pupunta? Masama ang tingin na lumingon si Joting. Bakit? Gusto mo pa ba na samahan kita? Nilunok na lang ni Xia Shining ang sasabihin pa sana niya, malungkot na sumagot ng opo, at tumayo na papunta sa mga palumpong. Makalipas ang mahigit 10 minuto, bumalik si Xia Shining na may dalang isang bungkos ng mga baging. May mga bago siyang pulang kalmo sa braso. Umupo ng pabilog ang apat at sinimulan ng misyong gumawa ng lambat. Tiningnan lang ni Joting ang diskarte ko ng 2 beses, umaktong parang gets na niya, at nagsimula na agad. Pinulupot niya ang 2 baging, pero pagkalusot pa lang ng ikatlo, bigla na lang nagkalas-kalas iyon. Matagal na naghabi si Fang Xiaoman at ang nagawa lang niya ay parang tirentas ng buhok, na sobrang layo sa hitsura ng lambat. Walang ganang pinulupot-pulupat lang ni Lin Noo ang mga baging sa buong oras na iyon. Ang nagawa niya ay mukha lang isang nagbuhol-buhol na sinulid. Si Xia Shining ang may pinakamagandang gawa at talagang sineryoso niya, pero masasabing medyo hindi lang iyon kasing pangit ng sa iba. Makalipas ang mahigit 1 oras, hawak ng apat ang kani-kanilang gawa habang nagtitinginan sa isa't isa. Ang lambat ni Joting, kasing laki ng kamao ang pinakamaliit na butas. Ang pinakamalaking butas naman ay halos magkasya ang isang aso. Samantalang ako, nakatapos na ng isang buong lambat na pantay-pantay ang mga butas. Tiningnan ng apat ang mga hawak nila, saka tiningnan ng lambat ko. Pagtiyagaan na muna natin to, pilit na sabi ni Joting. Nang matapos na ang paghahanda, kinuha ko ang lambat at lumabas na ng kampo. Nabuhayan ng loob ang apat, at dali-dali silang sumunod sa akin. Pero laking gulat nila nang hindi ako pumunta sa loob ng gubat. Sa halip, dumiretso ako pababa papunta sa tabing dagat. Sa tabing dagat, natigilan si Fang Xiaoman. Sumunod ang apat hanggang sa malapit sa mga batuhan. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato para manmanan ako. Pumili ako ng isang bahagi sa may batuhan na abot baywang ang lalim ng tubig. Inilatag ko muna ang lambat sa ilalim ng tubig, at inipaitan ng bato ang apat na kanto nito. Saka ko binuksan ang dahon ng saging, at isinaboy sa gitna ng lambat ang mga lamang loob ng manok. Wala pang 5 minuto, may mga isda nang lumapit dahil naakit sa amoy. Naguunahan ang mga pilak na isda sa mababaw na tubig. Hinintay kong dumami sila bago ko biglang hinayla pataas ang lambat. 4 agad ang nakuha ko sa unang huli. Lahat ng iyon ay may bigat na halos 1 o higit pang kilo. At ang 4 na nagtatago sa likod ng bato ay tuluyan ng natauhan na napaglaruan sila. Hindi matanggap ni Joting. Nandito na rin lang tayo. Alangan namang umuwi tayong walang dala, di ba? Nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Dala-dala ang kanyang ginawa na halos hindi matawag na lambat, lumapit siya sa isa pang mababaw na bahagi ng tubig. Ginaya niya ang ginawa ko, inilatag ito at inipaitan ng bato. Tapos, naghintay na lang kami sa wala 10 minuto ang lumipas. Ni anino ng maliit na hipon, wala sa lambat nila. Pero kung titignan mo yung sa akin, binuhos ko ang mga isda sa isang lubak ng bato sa pampang para matrap ang mga ito, tapos naglatag ulit ako ng lambat, naglagay ng pain, at inulit ang ginawa ko. Hanggang sa may 8 malalaking isda na ang nagpupumiglas doon sa bato saka ko lang sinimulang ayusin ang mga nahuli ko, at kalmadong naglakad paalis. Nang dumaan ako sa kanila, huminto ako saglit at nagkunwaring gulat na gulat. Uy, nagkataon lang ba to? Nanghuhuli rin kayo ng isda? Tiningnan ko mula ulo hanggang paa yung lambat na hawak ni Joting, tumango ako, at sobrang seryoso kong sinabi. Galingan nyo ha, pagkasabi ko noon, hindi ko na hinintay ang isasagot nila. Bit-bit ang mga huli ko, nagyayabang akong naglakad paalis. Si Joting naman, nanggigil sa lambat niya hanggang sa tumunog na sa higpit ng hawak. Pulang-pula naman ang mukha ni Fang Xiaoman hanggang leeg. Si Lin Noo, nakasanda na lang sa bato at buntong hininga na lang ang kayang gawin. Nasa pinakalikod naman si Xia Shining pinapanood na lang ang paglayo ni Lin Feng. Tapos tiningnan niya yung walang kalaman lamang lambat sa dagat. Hindi na lang siya umimik. Ibinaling niya ang tingin sa dulo ng kanyang paa opisyal ng palpak ang plano nilang sundan siya. Pagsapit ng tanghali, nagkita-kita ang lahat pabalik sa kampo. Walang naiuwing kahit ano ang grupo ng mga sumunod.
Ang grupo naman ng mga naghanap ng pagkain ay nakakuha ng 2 dakot na kabute at mahigit 10 prutas. Habang ang grupo ni Jiang Yu ay nakapagdala ng 3 bigkis ng panggatong. Ang grupo naman ni Zhao Ya na may 4 na miyembro, na nakatoka sana sa pagkuha ng tubig ay nakapag-uwi pa ng 6 na ligaw na gabi. Kahit pabalot ito ng putik at kasing pangit ng mga bato. Wala nang may pakialam sa itsura noon, dahil nakakabusog ang mga yon. Nilapag ni Zhao Ya ang mga gabi sa lupa, ang mahahaba niyang binti ay puno ng mga pulang kalmo mula sa mga sangat damo. Sugatan ng mga palad niya at puno ng putik ang mga kuko. Mas kawawa naman si Shen Xiaotang na bagsak at nakahandusay na lang sa lupa sa sobrang pagod. Puno pa ng pawis at putik ang mukha niya, habang hinihingal na nagsalita si Zhao Ya. Ito na lang lahat, iyan lang ang tumubo sa may burol. Nahukay ko na lahat, paano natin hahatiin ang mga gabi? Tiningnan ni Su Weiwei ang 6 na gabi sa lapag at mabilis na sumagot paghatian ng pantay, 3 tao sa isang gabi. Parang wala lang sa kanya nang sabihin niya yon. Napatigil sandali si Zhao Ya sa ginagawa niya. Tumingala siya at tiningnan ng malilinis na kamay ni Su Weiwei. Ni isang gasgas sa braso ay wala, at wala man lang kahit anong talsik ng putik sa pantalon niya. Tiningnan din niya sina Zhou Ting at Fang Xiaoman na ganoon din kalinis, may bakas pa nga ng pagkabagot sa mga mukha nila. 3 tao sa isang gabi. Pag-uulit ni Zhao Ya, parang hindi nakuha ni Su Weiwei ang pahiwatig niya. Oo. Patas lang iyon. May angal ka. Tumayo si Zhao Ya. Syempre, meron. Ano bang ginawa ninyo ngayong umaga? Nasaan ang mga nakuha ninyo? Natigilan si Zhou Ting sa tanong at biglang natahimik, ibig sabihin. Isang buong umaga na, ni isang saging wala man lang kayong nakuha. Ipinasa ni Fang Xiaoman ng sisi kay Lin Feng, kasalanan kasi nung Lin Feng na yun eh. Puro pangingisda lang sa dagat ang ginawa ngayon, hindi man lang naghanap ng prutas. Nagdilim ang mukha ni Zhao Ya, para lang makakuha ng tubig. 2 oras kaming 4 na naglakad sa gubat, mahigit 1 oras na nagukay sa putikan hanggang sa halos magdugo na ang mga kamay namin. Tapos kayo, nagpakasarap lang sa tabing dagat buong umaga. Tapos kapareho lang ng sa inyo ang makukuha kong parte. Bumangon si Shen Xiaotang mula sa lupa at hinayla ang manggas ni Zhao Ya. Ate Ya, hayaan mo na. Huwag na tayong mag-away, napakalambing ng boses ni Shen Xiaotang. Kunwari umaawat siya, pero nakatago naman sa likuran ni Zhao Ya. Pagkasabi nito, yumuko siya at tinanggal ang putik sa kanyang mga daliri. Halata naman kung sino ang kinakampihan niya. Samandal si Lin Oo sa isang puno at marahang nagsalita. Zhao Ya, ilang pirasong gabi lang naman yan. Kailangan bang magkaganyan? Pare-pareho naman tayong nagugutom. Anong ibig mong sabihin sa ginagawa mong yan? Lumingon si Zhao Ya. Lin Oo, nasa track ang team ka rin kaninang umaga, di ba? Wala ka rin namang ginawa ah. Ang kapal rin ng mukha mong magsalita rito. Tumawa ng pagak si Lin Oo. Tatanungin lang kita, anong balak mong gawin? Yayakapin mo lang ba yung gabi mo at ayaw bitawan? Nanigas ang panga ni Zhao Ya. Hindi rin maganda ang timpla ng mukha ni Su Weiwei. Sige, Zhao Ya, kunin mo na yung gabi. Sa'yo na lahat yan. E di kainin mo ng hilaw. Naikayam ni Zhao Ya ang kanyang mga kamao. Ang hilaw na gabi ay may calcium oxalate at saponin. Kapag kinain mo yan, pinakamagaan na ang masunog ang lalamunan mo at magsugat ang bibig o kaya naman mamaga hanggang sa hindi ka na makahinga. Huling ngumiti si Su Weiwei. Hindi ba't mas maganda kung paghahatian nating lahat? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Ya. Mula sa likuran, muling hinayla ni Shen Xiaotang ang dulo ng kanyang damit. Mas malakas ng kaunti kaysa kanina. Pumikit ng mariin si Zhao Ya. Sige, hatiin niyo na, nilagay sa ibabaw ng apoy ang gabi upang ihawin at paghatian. Si Su Weiwei ang namahala sa hatian. Halatang mas makapal ang mga hiwa na ibinigay niya sa kanyang sarili, pati na rin kina Chen Yao, Zhou Ting, at Fang Xiaoman. Kinuha ni Zhao Ya ang maliit na pirasong napunta sa kanya. Halos kasing laki lang ito ng bola ng pingpong. Pero walang sino man ang naglakas loob na ipagtanggol siya. Naupo na lang si Zhao Ya sa isang sulok. Isinubo niya ang kakarampot na gabi, nginuya ng 2 beses, at nilunok. May dumaan na kaunting tamis ng arena sa dulo ng dila niya. At pagkatapos ay wala na. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Nang mag-aalas 3 ng hapon, may isang nagturo papunta sa kampo ni Lin Feng at sumigaw. May usok doon ah, tumingala ang lahat para tingnan. Sa itaas ng kampo ni Lin Feng na pinalilibutan ng mga bato, may makapal na puting usok na diretsong umangat. 8 nilinis na isda, nakabuka ang bawat isa gamit ang maliliit na patpat. Nakasabit sa ginawa kong simpleng balangkas na gawa sa kahoy. Tinabyunan ko ng mga basang dahon at damo ang apoy sa ibaba para mawala ang liyab. Usok na lang ang itinira ko para paasukan ito pataas. Napakalinaw ng paraan na ibinigay ng System Encyclopedia. Cold smoking. Dapat panatilihin ang temperatura sa ibaba ng 30 degree. Paasukan ng tuloy-tuloy sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Magkakaroon ito ng balat mula sa usok na siyang haarang sa hangin at bakterya. Matagal-tagal ding makokonserve ang mga pinausukang isda. Nagpatong pa ako ng ilang basang dahon ng palma sa apoy kaya lalong kumapal ang usok. Tapos ay umupo na ulit ako sa ilalim ng bato at kumain ng saging. 8 pinausukang isda, kasama pa ang 3 buhay na manok. Dagdagan pa ng sangkatutak na prutas. Kahit pa umulan ng buong linggo at hindi ako makalabas. Hinding-hindi ako magugutom. Tinapon ko ang balat ng saging sa tabi ng apoy.
Pinagpaigan ko ang mga kamay ko at nagsimulang isipin kung ano naman ang gagawin ko para bukas. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Xiaoya sa tumpok ng mga tuyong dahon sa sulok ng batuhan. Pinapa niya ang pinakaloob na bulsa ng kanyang maong. Isa na lang ang natitirang beef jerky. Hindi na niya talaga kinaya kaninang hapon. Isang oras siyang nagukay kaya sagad ang pagod niya. Tapos ni hindi man lang umabot sa singit ng ngipin ang kinain niyang gabi. Ngayon, eto na lang ang kaisa-isang natitira. Ang huling tingin sa kanya ni Su Weiwei kaninang umaga nakangiti nga pero sobrang lamig ng mga mata. Kasing liit ng butas ng karayom ang utak ng babaeng yun. Simula pa lang yung hatian ng gabi. Paano na sa susunod, kapag naghatian sa mga prutas bukas? Sadya na namang babawasan ang ibibigay sa kanya. At sa mga susunod na araw na magbibigay ng trabaho. Ipapasa na naman ba sa kanya ang pinakamalayo at pinakanakakapagod na gawain? Tinitigan ni Xiaoya ang madilim na bato sa itaas niya. Ano na ang gagawin niya? Sakto sa sandaling iyon, umihip ang hangin sa paligid ng mga bato, dala ang pamilyar na amoy ng pinausukan at maalat na aroma. Lumingon siya, tumagos ang paningin niya sa dilim ng gabi. Tinitigan niya ang nagbabagang pulang apoy na nasa 30 metro ang layo. Paano kaya kung, samantala, kasalukuyan ko namang pinapapak ang 2 saging at 1 kumpon ng ubas, dagdag pa ang kalahating inihaw na isda. Napakunot ang noo ko habang inunguya ang isda, matabang, kulang sa asin. Ilang araw na kaming umaasa sa kaunting alat mula sa pagkababad nito sa tubig alat. Pwede na ring pantawid gutom pero kulang sa lasa. Sinubo ko ang huling piraso ng isda, tumayo, at pinagpag ang mga kamay ko. Oras na para magtrabaho. Naglakad muna ako papunta sa dalampasigan. Yumuko ako at gumamit ng kamay para magukay ng 4 na mababaw at parisukat na butas, tapos nilatagan ko ang ilalim ng mga inihanda kong malalaking dahon ng saging. Pagkatapos ay lumapit ako sa dagat at sumalok ng tubig alat gamit ang isa pang tinuping dahon ng saging. Ilang beses akong nagpabalik-balik hanggang sa mapuno ko ang 4 na butas. Ayos na ang problema sa asin. Susunod, ang mas malaking proyekto ang paggawa ng palayok. Halos 5 araw na kami rito sa isla. Kapag may palayok na, makakapagpakulo na tayo ng pagkain, makakapag-imbak ng tubig, makakapagluto ng sabaw, at baka makagawa pa ng sariling alak balang araw. Pero ang pinakamahalaga sa paggawa ng palayok ay ang paghahanap ng tamang luwed. Dapat yung pino, madaling hulmahin, at may tamang dami ng bakal sa lupa. Bumalik ako sa kampo at kinuha ang ekstrang lambat na hinabi ko kahapon, saka naglakad papunta sa sapa. Tumigil ako sa isang kurbada ng tabing sapa na inukit ng daloy ng tubig. Yumuko ako at ibinaon ang mga daliri ko sa putik sa ilalim ng tubig at pumurot nito. Pino at malagkit, nang puskusin ko ito sa daliri ko, walang magaspang na buhangin. Biglang lumabas ang notifikasyon ng sistema, mataas na kalidad ng kaolin clay. Buhangin, mababa sa 5%. Angkop para sa paggawa ng palayok. Inirerekomendang kumuha mula sa ilalim para mas mababa ang dumi. Dito na to, inilatag ko ang lambat sa isang bato sa gilid, tiniklop pataas ang pantalon ko, at lamusong sa sapa. Nagsimula akong hamukay ng luwed ng paunti-unti. Bigla na lang may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Lumingon ako at medyo nagulat. 4 na babae ang naglalakad papalapit sa gilid ng sapa. Nangunguna si Xiaoya, may bitbit na ilang dahon ng gabi na nakarolyo na parang tubo. Nakasunod naman sa kanya sina Shen Xiaotang at 2 pang babae. Tumigil silang 4, biglang naging ilang ang paligid. Agad na nagtago si Shen Xiaotang sa likuran ni Xiaoya, mahigpit na nakatikom ang mga labi. Halo-halo ang emosyon sa mga mata ng 2 pang babae, may hiya, pero may bakas din ng inggit na hindi maipaliwanag. Nanatili silang nakatayo roon. Natigilan ng 1 segundo si Xiaoya bago pilit na ngumiti. Siya na ang unang kumaway at bumati. Uy, nagkita tayo. Nagkasalubong pa tayo rito, natural ang tono niya pero may kaba sa mga mata niya. Tiningnan ko lang siya. Napatango ako at nagsabing, bago lumingon at itinuloy ang paghuhukay ng lupa. Nawala saglit ang ngiti ni Xiaoya. Hindi ko na siya pinansin, binitbit ko ang lambat at naglakad paakyat ng sapa ng may 20 metro. Tuluyan na akong nawala sa paningin nilang 4, pero hindi sumuko si Xiaoya. Magpahinga muna kayo dyan, sabi niya sa 3 sa likuran, saka siya naglakad para sundan ako. Pag-ikot sa ilang puno doon, nakita ni Xiaoya na muli na namang nakayuko si Lin Feng. Lumipat ako ng pwesto at nagpatuloy sa paghuhukay. Hindi siya lumapit ng husto at tumayo mula sa layong 4 o 5 metro. Nakatitig lang siya ng maigi sa mga ginagawa ko, paghuhukay ng lupa. Pagdurog nito, at pagpasok sa loob ng netbag, sinusundan ng tingin ni Xiaoya ang paggalaw ng mga kamay ko. Ilang beses ba mukha ang bibig niya bago ulit tumikom. Tumigil ako sa ginagawa ko nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Bakit hindi mo gawin ang trabaho mo? At anong tinitingin-tingin mo rito? Maraming tumakbo sa isip ni Xiaoya. Pero sa huli, pinili niya ang ligtas na tanong. Para saan niyang mga hinuhukay mong putik? Sa wakas ay tiningnan ko rin siya nang walang gana. Trip ko lang. Nagpapababa ng kinain. Bawal ba? Bahagyang nawala ang ngiti sa mukha ni Xiaoya. Nang maisip ang sitwasyon niya sa grupo. Tinupi niya ang manggas niya at humakbang palapit. Tutulungan na kita. Hindi pa siya tapos magsalita. Dinampot ko na ang netbag at tumayo. Hinugasan ko ang putik sa mga kamay ko. Hindi na kailangan. Naiwan sa hangin ang mga salitang iyon habang naglaho na ako sa likod ng mga halaman. Nanatiling nakabitin sa ere ang mga kamay ni Xiaoya, akmang luluhod sana.
Hanggang sa tawagin siya ni Shen Xiaotang, saka lang niya unti-unting ibinaba ang mga kamay niya at napabuntong hininga ng malalim. Pagsapit ng tanghali, bigong bumalik sa kampo ang trackang team. Nakatayo si Chinlan sa tabi ng apoy. Kalmado ang mukha pero mahigpit ang tikom ng bibig. Mula ngayon, buwag na ang trackang team. Ililipat kayo sa gathering team at sa water team. Si Su Weiwei ang unang sumingit. Nakbayan niya sina Zhou Ting at Fang Xiaoman. E di sakto, tamang-tama. Kulang ang tao sa grupo namin. Nagbago ang timpla ng mukha ni Lin Noo. Lumingon siya kay Su Weiwei at akmang magsasalita sana. Napansin ito ni Su Weiwei, pero binaliwala lang niya ito. Magaan lang ang trabaho sa gathering team, paikot-ikot lang sa kampo. Pipitas ng prutas, kukuha ng kabute, at maghuhukay ng mga gulay. Habang ang water team naman ay kailangang maglakad ng 2 oras papasok sa gubat. Pagod na pagod ka na pagbalik bitbit ang mga tubig. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lin Noo pero sa huli ay wala na siyang nasabi. Si Sia Shining naman ay hindi man lang naglakas loob na magangat ng tingin. Tahimik na lang siyang yumuko at tinanggap ang utos. Ang tanghalian ay gaya ng dati, mga prutas, inihaw na kabute, at ilang hindi pamilyar na ligaw na gulay. Habang namimigay si Su Weiwei ng pagkain, tinitigan ni Zhao Ya ang rasyon niya. Nagsalita siya para pumalag, kulang yung sa akin. Hindi man lang tumingala si Su Weiwei. Kaunti lang ang nakuha natin ngayong araw. Pag mas kaunti ang pagkain, mas kaunti rin syempre ang hati. Tiningnan ni Zhao Ya ang pagkain ni Su Weiwei, na halatang mas marami kaysa sa iba. Bakit hindi kulang yang sayo? Sa wakas ay tumingala si Su Weiwei at napangiti. Ako ang in charge sa apoy, pagbabahagi ng rasyon, at pamamahala. Trabaho rin ang pag-iisip. May angal ka ba doon, Miss Zhao Ya? Bumaon ang mga kuko ni Zhao Ya sa sarili niyang palad. Nakatayo sa magkabilang gilid ni Su Weiwei sina Zhou Ting at Fang Xiaoman, at may halo ng pagbabanta sa mga tingin nilang nagpapahiwatig na, subukan mong manggulo at makakatikim ka sa amin. Hindi na kumibo si Zhao Ya at natigilan ng 2 segundo. Dahan-dahang nagpalipat-lipat ang tingin niya mula kaliwa pa kanan. Pero walang ni isa ang sumubok na makipagtitigan sa kanya. Tanging si Shen Xiaotang lang na nakayuko sa likuran. Bumukha ang bibig pero walang lumabas na boses bago ulit ibinaba ang tingin. Nakita at napansin ni Zhao Ya ang lahat ng mga reaksyong ito. Yumuko siya upang kunin ang pagkain niya at tumalikod palayo. Sa paglalim ng gabi, unti-unting hamina ang apoy sa kampo. Nakadilat si Zhao Ya habang nakahiga sa bandang gilid. Lumingon siya at pabulong na nagtanong kay Shen Xiaotang. Gaano pa karami ang natitira? Patihaya namang humarap si Shen Xiaotang. Nagalangan ng kaunti bago binuksan at inilapit ang maliit niyang pink na sling bag. Sa tulong ng mapulang liwanag ng baga, malinaw na nakita ni Zhao Ya, wala na ni isang piraso ng beef jerky ang natitira. Tumalikod si Zhao Ya at nahiga paarap sa labas. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago nagiba ang ihip ng hangin. Dumating ang amoy ng inihaw na karne. Kumalam ulit ang sikmura ni Zhao Ya. Kasabay nito, pumasok sa isip niya ang mapanghusgang mukha ng mga babaeng yun kaninang umaga. Hindi sinasadyang napasulyap siya sa makikinis at mahahaba niyang binti. Kahit siya ay hindi alam kung bakit niya ginawa yon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Zhao Ya, pinagpaigan ang kanyang pantalon, at naglakad papunta sa bakana ng kuweba. Sakto namang nahagip ng gilid ng mata ko ang isang balto ng tao, dahan-dahang naglalakad palapit mula sa direksyon ng kampo ng mga babae. Napakapa ang kamay ko sa batong nasa tabi ko. Papalapit na ng papalapit ang anino. Sa tulong ng liwanag ng apoy, unti-unting naging malinaw ang mukha niya. Napakunot ang noo ko. Bakit nandito ka na naman? Kung may sasabihin ka, bilisan mo na. Kung wala, bumalik ka na doon at matulog. Kinagat ni Zhao Ya ang ibabang labi niya at humakbang palapit. Pinag-iinitan ako ni Su Weiwei sa akin niya binibigay lahat ng pinaka-nakakapagod na trabaho. At parati pang pinakakaunti ang nakukuha kong pagkain sobrang gutom na ko. Napatungo siya at unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Inalis ko ang kamay ko sa bato at biglang napatawa. Sira ba yung ulo mo? Yung 17 iba nga, ni isang kagat ng pagkain, walang nahingi sa akin. Bakit mo naisip na makakahingi ka? Tiningnan ko si Zhao Ya ng pailalim. Huwag mong sabihin porket nagsumbong ka lang na inaapi ka, maawan ako at maaapektuhan sa'yo. Kinagat ni Zhao Ya ang ibabang labi niya tapos ay seryosong tumingin ulit sa mukha ko. Basta ba hindi lalampas sa limitasyon ko handa kong gawin kahit ano pang ipagawa mo. Bigla akong napatigil sa pag-iihaw. Lumingon ako at pinasadahan ng tingin si Zhao Ya mula ulo hanggang paa. Kahit ano gagawin mo, natigilan ako sa kalagitnaan ng pagsasalita at biglang nanahimik. Eka mali, may mali rito. Paano kung isa itong patibong? Paano kung pinaligiran na ng ibang mga babae ang kampong ito ngayon? Kahit na medyo malabo paano kung biglang pumalpak at may mangyaring masama? Padabog akong tumayo, nagulat si Zhao Ya sa ginawa kong yun. Napatras siya nang wala sa oras. Tapos ay pinanood niya lang akong maglakad at umikot sa buong kampo. Napakamot ako sa batok at natulala ng 2 segundo sa kinatatayuan ko. Pagbalik ko, ang mukha ni Zhao Ya ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa matinding pag-aalala. Malinaw niyang nakita kanina na medyo bumigay na ako. Imposibleng nagkamali siya sa nakita niyang reaksyon ko nang marinig ko ang mga salitang gagawin kahit ano. Pero pagkatapos noon ay bigla akong tumayo para maghalongkat sa mga damuhan. Biglang nawala ang buong interes ko. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganito na lang. Kapag umuwi ulit siyang walang laman ng tiyan, paniguradong mas lalo pang lalala si Su Weiwei bukas.
Kapag nagpatuloy pa ang gutom na to, ilang araw lang ay mawawalan na siya ng lakas kahit para maglakad. Tinitigan ni Zhao Ya ang paglalakad ko pabalik sa gawin niya.